Isang aso ang ayaw umalis sa tabi ng isang umiiyak na kuting, yakap-yakap ito sa bawat sandali. Hindi pinapansin ang pagkain, tumatalikod sa pahinga. Sa una, inakala ng veterinaryo na isa lang itong uri ng kabaitan, pero napansin niya ang isang bagay na kakaiba. May isang detalye na hindi nilubayan ng tingin ng aso, isang bagay na nakaukit sa kwelyo. At nang mabuo ng veterinaryo ang koneksyon, napahinto siya at sa katuluyang napaluha dahil hindi ito simpleng pag-aalo ng isang aso. Isa itong koneksyon na naglalantad ng isang masakit na lihim at nagbubukas ng pinto para sa isang hindi inaasahang pangalawang pagkakataon. Bakit umaakto ang asong ito na parang tagapangalaga? Anong nangyari sa kuting? At paano ito konektado sa isang nawawalang bata? Bago tayo magsimula, sabihin mo muna kung saan ka nanonood. At kung nahipo ka ng kwentong ito, huwag kalimutang pindutin ang subscribe. Pinikit sandali ni Dr. Nathan ang kanyang pagod na mga mata habang tinatapos ang tala para kay Max, ang matandang golden retriever na halos 10 taon nang nagpapagamot sa klinika para sa arthritis. Bahagyang liwanag mula sa makulimlim na kalangitan ang sumilip sa bintana, nag-iwan ng mga aninong bumagay sa kanyang pagod na damdamin. Nasa mesa ang kanyang tablet, nakasandal sa isang garapon ng bulak, tahimik na tumutugtog ng balita. Ang mga headline nito ay parang ugong sa background. Patuloy ang paghahanap ng mga awtoridad sa 7 taong gulang na si Ethan Blake, huling nakita kahapon malapit sa Oakwood Elementary. Kilala bilang Ethan ng kanyang mga mahal sa buhay, siya ay nakasuot ng asul na coat at may berdeng backpack. Inabot ni Nathan ang tablet at pinatay ito. Mariing nakapikit at nakangiwi ang panga. Lagi siyang naaapektuhan ng mga kaso ng nawawalang bata. Binabalik nito ang mga alaala na ayaw na niyang ungkatin. Tiningnan niya ang sertipiko sa pader, ang kanyang lisensya bilang veterinaryo. 15 taon na siyang naglilingkod sa simpleng klinikang ito sa gilid ng bayan. Araw-araw siyang nagpapagaling ng mga hayop mula sa maliliit na daga hanggang sa malalaking kabayo. Sa karamihan ng panahon, sapat na iyon para manatili siyang abala. Ang tunog ng mga gulong na dumadaan sa graba sa labas ang pumukaw sa kanya sa pag-iisip. Sa bintana, nakita niyang huminto ang isang puting van sa halos bakanting paradahan. Ang kanyang German Shepherd na si Luna ay napaangat ng ulo mula sa kutsyon sa sulok, nakatuon ang pandinig. "May lang yan, Luna," mahina niyang sabi, pero nanatiling alerto si Luna, ang mga mata nakatutok sa pinto. Tumunog ang kampanilya sa itaas ng pinto at pumasok si Linda Ross. Agad siyang nakilala ni Nathan, ang tagahatid ng sulat sa lugar. Nasa 50 gulang na ito, ang kanyang bahagyang puting buhok ay nakatago sa ilalim ng kanyang sombrero. Ngunit ngayon, wala siyang dalang mga liham. Sa halip may inaalagaan siyang bagay na binalot sa tila isang basahan. "Dr. Nathan," nanginginig ang boses niya. "Natagpuan ko ito malapit sa lumang istasyon ng Valero, mag-isa sa gilid ng daan." Kinawayan siya ni Nathan patungo sa mesa ng pagsusuri. Maingat na binuksan ni Linda ang balot at lumitaw ang isang maliit na puting kuting. Wala pa itong 2 buwan, magulo ang balahibo at maputla ang kulay. Pero ang pinakanakapukaw ng pansin ni Nathan ay ang ayos ng katawan nito. Nakayuko ang ulo, iwas tumingin sa mata, isang kakaibang kilos kahit para sa isang takot na kuting. "May iba pa bang tao roon nang makita mo ito?" Mahinahon at tahimik na tanong ni Nathan habang sinimulang suriin ang kuting. Umiling si Linda masyadong mabilis. Walang ibang tao. "Pauwi na ako galing sa huling ruta, dumaan sa likod na kalsada papuntang post office," dagdag niya habang nilalaro ang tela sa kanyang mga kamay. Nasa gilid lang siya ng daan, nanginginig. Nanatiling hindi normal ang pagkakastatik ng kuting habang hinahaplos ni Nathan ang katawan nito.
Nang marating niya ang bandang likod ng mga binti, bigla itong nanigas. Maingat niyang pinaghiwalay ang balahibo at nakita ang mapupungay na pasa. Mga pasa na dulot ng marahas na pagtrato, hindi basta pagkahulog. "Walang kwelyo," sabi ni Nathan habang nagsisiyasat kung may microchip. Kumislap ang scanner, wala. Gayunpaman, nanatili ang kakaibang pakiramdam. Hindi umaakto ang kuting na ito na parang karaniwang pusang ligaw. Ang katahimikan at kawalang kilos nito ay tila may mas malalim na dahilan, parang sariwang kirot. Nakita na niya noon ang ganitong uri ng tahimik na paghihirap sa mga alagang hayop na sinaktan o iniwan. "Kailangan mong mag-fill out ng form para sa natagpo ang hayop," sabi niya habang pinagmamasdan si Linda. Humigpit ang hawak ni Linda sa tela. "Oo, syempre. Pero kailangan ko talagang bumalik sa ruta ko, ang boss ko." "Sandali lang ito," sagot ni Nathan, kalmado pero matatag ang tono. "Kailangan natin itong mai-record, baka may naghahanap sa kanya." Ayon si Linda, bagamat halatang ayaw pa at pumunta sa front desk para punan ang form. Samantala, naghanda si Nathan ng mainit na kulungan sa likod. Naglagay siya ng malalambot na kumot, maliit na mangkok ng tubig at kaunting basang pagkain. Hindi tumutol ang kuting nang ilagay ito sa loob. Umikot lang ito at nagkulong sa pinakamalayong sulok ng kulungan. Pagkaalis ni Linda na halos nagmamadaling lumabas, bumalik si Nathan sa kanyang mesa para ipagpatuloy ang mga papeles. Ngunit may biglang kumalabit sa kanyang pansin. Si Luna, na karaniwang hindi pinapansin ang mga bisita sa klinika, ay tumayo at lumapit sa kulungan. Nakuryos si Nathan habang pinagmamasdan ang karaniwang kalmadong aso na naglabas ng mahinang ungol. Idinikit ni Luna ang ilong sa salamin, pinakakapal ang ibabaw nito sa kanyang hininga. At sa ikinagulat ni Nathan, humiga si Luna mismo sa harap ng pinto ng kulungan. Ngunit hindi siya mukhang nagpapahinga. Nanatili siyang tensyonado, ang tingin nakatutok sa maliit na kuting sa loob. "Anong meron, Luna?" Mahina niyang tanong, pero hindi siya pinansin ni Luna. Nanatili itong nakabantay, bantay sarado ang kulungan, na naghatid ng malamig na kilabot sa kanyang katawan. 5 taon na niyang kasama si Luna mula nang tanggalin ito sa service dog program dahil masyado raw itong emosyonal. Sa buong panahong iyon, hindi pa niya nakita si Luna umasta ng ganito sa kahit anong hayop. Oo, palakaibigan ito, pero iba ito ngayon. Iba ito, para bang nagbabantay. Ang kuting ay hindi pa rin gumagalaw, nakakulubong pa rin, iniiwasan ang kahit anong ugnay. Mula sa labas ng salamin, muli na namang umungol si Luna, mas mahina na ngayon at may halong lungkot. Bahagya siyang gumalaw pero hindi na alis ang tingin sa kuting. Tumayo si Nathan at lumapit sa kulungan, unti-unting nararamdaman ang bigat sa kanyang dibdib. Ang kakaibang kilos ng kuting, ang balisang kilos ni Linda, ang dikaraniwang reaksyon ni Luna. Parang nabubuo ang mga piraso ng palaisipan, pero hindi pa rin malinaw ang buong larawan. Kinuha niya ang kanyang telepono at binuksan ang lokal na site ng balita. Nag-scroll hanggang matagpuan ang ulat tungkol sa nawawalang bata. Isang linya ang nagpahinto sa kanya. Huling nakita si Ethan na suot ang asul na coat at may dalang berdeng backpack malapit sa istasyon ng Valero sa Route 16, ang eksaktong lugar kung saan sinabi ni Linda na nakita ang kuting. Dumating ang sumunod na umaga na may kasamang lamig, nananatiling kulay abo ang langit. Maagang dumating si Nathan sa klinika, lumalabas ang hininga sa hangin habang kinakalikot ang mga susi sa pinto. Karaniwan, ang tunog ng kanyang mga susi ay sinusundan ng kumakalmot at tumatahol mula sa loob, ang karaniwang salubong ni Luna. Pero ngayon, wala. Dumaan ang isang iglap ng kaba habang binubuksan niya ang pinto. Tahimik sa loob, balot pa rin sa anino ng umaga. "Luna," tawag niya habang binubuksan ng mga ilaw.
Bumalik ang ginhawa sa kanya nang makita niya si Luna na nakahiga pa rin sa harap ng kulungan ng kuting. Paanong nabuksan ni Luna ang kanyang kulungan sa gabi? Napakurap si Nathan, medyo humanga. Ni minsan sa 5 taon, hindi pa itong nagtangkang gawin yon. Hindi mo talaga siya maiwan, ano? Sabi niya habang lumuluhod sa tabi nito at hinahaplos ang likod. Sandaling tumingin si Luna sa kanya pero agad na bumalik ang atensyon sa kuting. Sa loob, hindi pa rin gumalaw ang munting nilalang mula sa kinalalagyan nito kagabi. Pinanood ni Nathan ang kuting na tila umuungol ng mahina. Hindi ito ang karaniwang meaw ng pusang gutom. Tunog ito ng hikbi, mahina at halos hindi marinig. Agad ang naging tugon ni Luna. Idinikit niya muli ang ilong sa salamin at muling umungol, nag-iiwan ng bahid ng hamog. Ang buntot niyang karaniwang kumakaway tuwing umaga ay nanatiling hindi gumagalaw. Kain muna tayo kayo, ani Nathan. Pero hindi gumalaw si Luna, nanatili siyang nakabantay, tila determinado na huwag umalis sa pwesto niya. Inilapag pa rin ni Nathan ang pagkain pero hindi ito pinansin ni Luna. Saka siya naghanda upang mas masusing suriin ang kuting. Ang pagsusuri kahapon ay simple lang pero hindi pa rin nawawala ang kutob ni Nathan na may kakaiba. Kumuha siya ng malinis na tuwalya, guwantes at ang kanyang medical kit. Ayos lang, maliit na isa, mahina niyang bulong habang dahan-dahang binubuksan ang kulungan. Hindi tumutol ang kuting nang buhatin niya ito pero nanatiling matigas ang katawan nito. Sa ilalim ng ilaw sa examination table, may mga bagong detalye siyang napansin. Marumi ang puting balahibo sa ilang bahagi, may mga dikit-dikit na dumi at kalat. Habang masinsin niyang sinusuri ang maliit na katawan, may kakaibang bagay na pumukaw sa pansin niya. Maninipis na hibla ng maliwanag na kahel na sinulid na nakadikit sa balahibo malapit sa likod ng mga binti. Napakunot-noo si Nathan at ginamit ang tweezer para tanggalin ito. Mukha itong gawa sa fleece, gaya ng tela sa mga sweatshirt. Biglang sumagi sa isip niya ang mga poster ng nawawalang bata sa buong bayan, isang batang lalaki na may suot na orange na hoodie. Ang parehong batang huling nakita malapit sa istasyong iyon ng gasolina. Marahil nagkataon lang, bulong niya sa sarili, pinipilit maging makatwiran. Gayunman, isinilid niya ang hibla sa maliit na evidence bag at isinama sa tala ng kuting. Natuto na siyang isulat ang lahat ng detalye kahit ang mga tila walang saysay sa simula. Sa sandaling iyon, tumunog ang kampanilya sa ibabaw ng pinto. Pumasok si Linda Ross, nakauniporme pa rin, halatang balisa habang pumapasok. Dumaan lang ako, naisip kong kumustahin ang kuting. Anya, masyadong matinis ang boses. Ayos lang ba ito? Napansin ni Nathan kung paanong nanatili siya malapit sa pinto, iniiwasang lumapit sa examination table at naglilipat-lipat ng tingin. Pisikal. Maayos naman ang lagay, sagot ni Nathan ng dahan-dahan. Pero nababahala pa rin ako sa kilos nito. Pwede mo ba akong sabihin kung eksakto saan mo ito nakita? Makakatulong iyon para maunawaan namin ang pinagdaanan niya. Nagkakalikot si Linda sa strap ng kanyang bag. Malapit sa gasolinahan. Sa likod siguro, banda sa mga basurahan. Mabilis lumabas ang mga salita, parang walang natural na paggunita sa isang totoong alaala. Sa mga basurahan, kalmadong tanong ni Nathan. Kahapon sabi mo, nasa tabi ng daan mo ito nakita. Talaga ba? Isang maikling, kabadong tawa ang pinakawalan ni Linda. Ibig kong sabihin, kailangan ko na talagang bumalik sa ruta, dagdag niyang mabilis. Maraming padala, atrasado na ako. Unti-unti siyang lumalapit sa labasan, natapilok pa ang sakong sa welcome mat. Gusto ko lang talagang kumustahin, siguraduhing ayos siya, mukhang nasa mabuting kamay, talagang mabuting kamay. Bago pa makapagtanong muli si Nathan, mabilis nang lumabas si Linda at muling tumunog ang kampanilya sa ibabaw ng pinto.
Nanatiling parang rebulto si Luna sa buong pag-uusap. Nakatuon ang tainga, matigas ang tindig. Pagkasara ng pinto, agad siyang bumalik sa pwesto sa tabi ng kulungan ng kuting. Mabagal ang paglipas ng araw, mga regular na check-up, mga karaniwang gawain. Pero paulit-ulit na nahuhuli ni Nathan ang sarili na nakatingin sa dalawa. Ang tahimik na kuting at ang asong nakabantay na parang sundalong naka-duty. Nang dumidilim na, naisip niyang iuwi si Luna para sa gabi. Pero isang tingin lang sa matatag at hindi kumikilos nitong posisyon, alam niyang kailangan pa niya itong hilahin para lang umalis. "Sige na nga, ngayong gabi lang," buntong hininga niya habang inaayos ang higaan nito sa tabi ng kulungan imbes sa karaniwang pwesto. Halos nasa bahay na siya nang tumunog ang telepono, alerto mula sa security system ng klinika. Sa video feed, kitang-kita ang madilim na examination room. Tanging ilaw lang ay mula sa heat lamp sa loob ng kulungan ng kuting. Gising si Luna, kinakalmot ang salamin at mahina ang tahol. Kakaiba. Palaging kalmado ito tuwing gabi. Napabuntong hininga si Nathan, pagod, at pinihit pabalik ang manibela ng kanyang truck. Pagdating niya sa klinika, mas balisa si Luna kaysa sa nakita niya sa video. Paikot-ikot ito, kinakalmot at dinidikit ang ilong sa salamin. Sa loob, nasa pinakadulong sulok ang kuting, umuungol ng mahina, gaya ng umaga. "Kalmado lang," mahinang sabi ni Nathan. Umupo siya sa sahig, nakalaylay ang mga binti sa tabi ni Luna. Sandaling sumandal ito sa kanya. Pagkatapos ay bumalik ang atensyon sa kuting. Halos dumikit ang ilong sa kulungan. "Ano ba ang gusto mong iparating?" Mahina niyang bulong. Walang sagot si Luna, maliban sa isa pang mahinang ungol habang nakatutok ang mga mata sa kuting. Sa mga taon ng karanasan, natutunan na ni Nathan na igalang ang instinct ng hayop. Pero ang nararamdaman niya ngayon ay higit pa sa simpleng pag-aalala. Alerto si Luna sa paraang hindi pa niya kailanman nakita. May mas malalim na nangyayari, may seryosong dahilan. "Malalaman natin to," sabi niya habang hinahaplos ang tagiliran ni Luna. "Anuman to, hahanapin natin ang katotohanan." Kinabukasan, kumalat ang gintong liwanag sa buong klinika habang inihahanda ni Nathan ang sarili para sa isa pang pagsusuri. Dumating siya bago pa sumikat ang araw. Alam niyang malamang hindi nakatulog si Luna buong gabi. At tama nga siya, gising si Luna, mapagmatiyag, tahimik na naghihintay habang kinukuha ni Nathan ang mga brush, swab at maliit na kit para sa koleksyon. Oras na para sa maayos na paglilinis, bulong niya habang maingat na binubuhat ang kuting. Hindi ito tumutol, pero nanatiling matigas at tahimik nang ilagay niya sa examination table. Lumapit si Luna, halos dikit ang ilong sa gilid ng mesa, hindi inaalis ang tingin. Maingat na nagtrabaho si Nathan, tinatanggal ang alikabok at dumi sa balahibo ng kuting. Unti-unti, lumitaw ang tunay nitong kulay. Hindi ito purong puti, kundi may mga banayad na guhit ng kulay krema sa ilalim. Habang nagtatrabaho si Nathan sa bandang likuran ng kuting, sa mismong bahagi kung saan nakita niya ang mga pasa kahapon, may bagay na madilim na pumukaw sa kanyang pansin. Malapit sa kanang likurang paa ng kuting, bahagyang natatabingan ng balahibo, may manipis na mansa. Binasa niya ng kaunti ang cotton swab at maingat na nilinis ang bahagi. Dugo ito, tuyo, maitim at hindi mula sa sugat na bukas. Napakunot noo si Nathan, mas sinuring mabuti. Walang hiwa, walang sugat. Hindi dugo ng kuting ang nakita niya. Galing ito sa ibang pinanggalingan. "Huwag kang gagalaw, munting isa," mahina niyang bulong habang pinupunasan ang tuyong dugo at inilalagay ang sample sa isang lalagyan. Nanginig ang kuting pero hindi gumalaw. Muli na namang umungol si Luna, mahina, mababa at nakapagpatiklop sa tainga ng kuting. Mabilis na naglaro sa isip ni Nathan ang mga posibleng dahilan. Oo, maraming dahilan kung bakit nagkakaroon ng dugo sa katawan ng hayop, pero iba ito.
Hindi ito pangkaraniwan. Nakakita na siya ng mga kuting na dinala ng ina nila pero palaging sa leeg ang mga pasa. Iba ang mga marka ngayon at biglang may kumatok sa kanyang isipan ang hugis ng mga pasa, parang mga daliri, at ang dugo malapit sa mga paa. Ang kuting ay hindi dinala ng hayop. Hinawakan ito ng tao, isang malamig na kilabot ang dumaan sa kanyang katawan. Lumakad siya papunta sa kanyang mesa, binuksan ang laptop, at sa wakas hinanap ang bagay na kanina pa niya iniiwasan, ang flyer ni Ethan Blake. Umugong ang printer habang lumalabas ang pahina, isang batang lalaki na nakangiti, suot ang orange na hoodie, ang parehong kulay ng fleece na nakita niyang nakadikit sa balahibo ng kuting. Ipinako ni Nathan ang flyer sa corkboard sa itaas ng mesa at umatras, tahimik na tinitigan ito. Sa isang sulok ng pahina may maliit na mapa kung saan bilog ang huling kinalalagyan ng bata. Ang lumang istasyon ng Valero, ang lugar din kung saan sinabi ni Linda na nakita niya ang kuting, ang kakaiba niyang kilos, ang pabago-bagong kwento, ang mga palatandaan ng trauma sa kuting. Unti-unti nang nagkakaroon ng saysay ang lahat, saysay na hindi niya sigurado kung kaya na niyang tanggapin. Biglang naputol ang kanyang pag-iisip sa matinis na tunog ng gulong sa labas. Isang patrol car ang dahan-dahang dumaan sa harap ng klinika, malamang bahagi ng normal na ronda, pero hindi normal ang naging tugon ni Luna. Tumalon ito at kumaripas papunta sa pinto, malakas ang tahol. Hindi ito karaniwan sa kanya. Matigas ang tindig, tuwid ang buntot, handa sa kung anumang mangyari. "Kalmado ka lang, Luna," mahinang tawag ni Nathan, pero hindi siya umalis sa pinto hanggang sa mawala sa likod ng kanto ang police cruiser. Pagkatapos noon, paikot-ikot siyang naglakad mula sa pinto pabalik sa kulungan ng kuting, mahina ang ungol sa bibig. Habang pinagmamasdan niya ito, naalala ni Nathan ang unang beses na nakita si Luna sa training center para sa service dogs. Nung nakaraan, tinanggal nila siya sa trabaho, sinasabing masyado siyang emosyonal para dito. Nakakaamoy siya ng bakas at sinusundan ng mga ito. Pero kapag may nakita siyang tao, nananatili siyang kasama nito imbes na bumalik sa tagapagsanay niya. Hindi niya kayang iwan, masyado siyang may malasakit. Ngayon, mas lumalabas pa ang ganong pagiging sensitibo. Bawat tunog na ginagawa niya, bawat kilos ng pagprotekta, tila may kahulugan. Sa pagdaan ng mga taon, natutunan ni Nathan na pagkatiwalaan ang pakiramdam ng mga hayop. Madalas nilang napapansin ang mga bagay na hindi nakikita ng tao. Naaamoy nila ang hindi nararamdaman ng iba. Habang dumidilim ang langit, inihanda ni Nathan ang hapunan ni Luna, ang paborito nitong halo ng kibol at dilatang karne na kadalasang hindi nito kayang tanggihan. Pero ngayong gabi, hindi man lang niya ito tiningnan. Nakadikit lang siya sa kulungan ng kuting, pilit na nagpapalapit. Nang sinubukan siyang hikayatin ni Nathan na kumain, umungol siya ng malalim at mahina. Hindi galit, pero matatag. Hindi siya aalis. "Sige na nga," mahina niyang sabi habang bumabalik sa kanyang mesa. Binuksan niya ang tablet at sinimulang basahin ang pinakabagong balita tungkol sa nawawalang bata. Ginawang pampubliko ang kuha mula sa body cam ng mga pulis para tumulong sa paghahanap sa lugar. Dinownload ito ni Nathan, tinutukan ang mga eksena sa paligid ng luma at abandonadong gasolinahan. Sinuri niya ang bawat frame, ang gusaling sira-sira, ang mga basurahan, ang bakanting espasyo sa paligid. Binuksan niya ang digital na mapa at sinimulang markahan ang mga mahahalagang lokasyon. Kung saan maaring nahanap ang kuting, kung saan posibleng galing ang mga orange na sinulid at kung saan maaring nangyari ang pagdurugo. Kumpleto ang mga detalye pero parang kulang pa rin ang buong larawan. Tiningnan niya ang poster sa corkboard at si Luna na nakabantay pa rin sa kuting tahimik at alerto. Ang dati maamong shepherd ay tila naging higit pa roon. Hindi lang tagapangalaga,
Maaring saksi sa isang bagay na mas malala kaysa sa iniwang kuting. Maya-maya, bumulusok ang init ng araw sa salamin ng sasakyan habang huminto si Nathan sa tapat ng lumang istasyong Valero. Tumubo na ang mga damo sa basag na semento. Pudpud na ang mga linya sa dating kinatatayuan ng mga pump. Mistulang nakalimutan na ang gusali, may mga pintura't kahoy na nalalaga sa bintana at mga bakal na umiingay kapag hinahampas ng hangin. "Sandali lang to," sabi niya kay Sarah sa klinika, pilit na hindi nagpapahalata. Tinaasan lang siya ng kilay nito pero hindi na nagtanong. Sabay balik sa kanyang screen. Maayos naman ang lagay ng kuting. Nakasiksik sa ilalim ng heating lamp at tatawagan siya ni Sarah kung sakaling may pagbabago. Nakaupo si Luna ng matikas sa upuang pangpasahero, nakataas ang mga tenga, alerto. Hindi siya nagpakita ng kahit kaunting pag-relax habang bumibiyahe. Panay ang galaw niya at bawat pagtigil sa pulang ilaw ay sinasabayan ng mahihinang ungol. Ngayon, habang huminto ang truck, inilapit niya ang kanyang nguso sa bintana, binabasa ito ng kanyang hininga. "Sige, tingnan natin ito," sabi ni Nathan habang kinukuha ang tali niya. Pagkaapak pa lang ng mga paa niya sa lupa, tila nagiba na siya. Ibinaon niya ang kanyang ilong, gumagalaw pakaliwat pakanan. Maingat na pinanood siya ni Nathan. Matigas ang tindig, matalim ang tingin, bawat bahagi ng katawan niya ay nakatutok. Magkasama nilang nilibot ng dahan-dahan ang gilid ng lugar. Makapal ang katahimikan sa paligid, ang tanging tunog ay ang pagkaluskos ng graba sa ilalim ng kanilang mga paa at ang maingat na pag-amoy ni Luna. Nakapaligid sa mga basurahan ang mga lumang lata ng soft drinks at kupas na balot ng pagkain tulad ng binanggit ni Linda. Pero mukhang hindi na ito nagalaw sa loob ng ilang linggo. Maputla na sa araw at tuyong-tuyo dahil sa hangin. Pinangunahan sila ni Luna sa likod ng gusali, hindi iniaangat ang kanyang ilong sa lupa. At bigla siyang huminto. Tumayo ang mga tenga niya, saka siya yumuko. Halos nakadikit na ang tiyan sa lupa habang umuungol ng mahina. "Ano yon?" tanong ni Nathan ng marahan. Sinusundan ng tingin ang nakatutok na paningin ni Luna patungo sa isang lumang HVAC unit na nakakabit sa pader. Kinain na ng kalawang ang ilalim nito sa paglipas ng panahon, kaya may puwang sa pagitan ng metal at pundasyon ng gusali. Dahan-dahang lumapit si Luna, eksakto at tahimik ang bawat kilos. Lumuhod si Nathan sa tabi niya, ramdam ang tusok ng graba sa tuhod. Mas malaki pala ang siwang kaysa sa una niyang nakita, at sa likod ng unit ay may kitang bahagi ng ventilasyon. Nakalaylay ang pink na insulation, may ilang parte na parang hinila palabas, tila may pilit na dumaan. Maliit lang ang butas, siguro 6 na pulgada ang luwang, pero sapat para sa isang kuting na natatakot na makalabas. Kinuha ni Nathan ang kanyang telepono at kumuha ng ilang larawan malapitan sa punit na insulation. Ang direksyong tinulak ito at ang maalikabok na bakas palabas. Umungol ulit si Luna ng mahina at marahang kinayod ang harapan ng vent gamit ang paa. May napansin si Nathan na maiitim na bahid sa semento, maaaring lumang langis o likido mula sa kalawanging unit. Sumagi sa isip niya ang paika-ikang lakad ng kuting, kung paano nito iniiwasang igalaw ang isang paa kahit habang nagpapahinga. "Ang galing mo, Luna!" bulong niya habang marahang hinaplos ito. Hindi pa rin gumalaw si Luna, nakatuon pa rin ang pansin sa vent. Alerto ang buong katawan. Dahan-dahang tumayo si Nathan at sinuri ang paligid ng gusali. Mukhang ligtas na sarado ang mga bintanang tinakpan ng kahoy. Walang malinaw na daan papasok. Pero ang ventilasyong yon, maaaring may dinadalang sikreto. Pakiramdam ni Nathan ay mas mahaba ang biyahe pabalik sa klinika. Paulit-ulit na lumilingon si Luna, nakatitig sa kalsadang kanilang nilisan, na parang ayaw pa niyang iwan ang gasolinahan. Tahimik lang si Nathan, pinagsasama-sama ang mga natuklasan nila, mga pirasong hindi na siya sigurado kung gusto pa niyang buuin.
Pagbalik sa klinika, sinalubong siya ni Sarah at agad nagbigay ng update. Kumain ng kaunti ang kuting, sabi niya. Uminom din ng tubig pero tahimik pa rin. Wala pa ring laro o kahit anong kilos? Tanong ni Nathan. Umiling si Sarah. Diretsyong pumasok si Nathan sa silid pagsusuri, maingat na binuhat ang kuting mula sa mainit nitong pwesto. Hindi ito pumalag, kakaibang kalmado pa rin habang hawak niya. Sa ilalim ng matinding ilaw, muling sinuri ni Nathan ang nasugatang paa. Ang inakala niyang tuyong dugo o dumi ay may kakaibang itsura ngayon. May itim na malapulbos na patong sa balahibo malapit sa mga pad. Parang uling o isang bagay na katulad nito. Residue na kadalasang makikita sa loob ng mga lumang bentilasyon, makapal sa alikabok at tanda ng panahon. Mga bakas ng paggapang sa maruming air duct. Ibinalik niya ang kuting sa kulungan. Bumalik naman si Luna sa dati niyang pwesto sa harapan. Ibinaba ang katawan hanggang dumikit ang tiyan sa sahig at inilapit ang ilong sa salamin. Pero may bago sa tindig niya ngayon, hindi lang pagprotekta kundi isang klaseng pagmamadali na tugma sa nararamdaman ni Nathan. Sa kanyang mesa, nagprint si Nathan ng panibagong kopya ng poster ni Ethan na nawawala. Parang mas mabigat na ngayon ang ngiti ng bata. Ang orange na hoodie na dati simpleng detalye lang, ngayon ay may mas malalim ng kahulugan. Isinilid niya ang pahina sa bagong folder at nilagyan ng label, kuting na natagpuan, hindi alam ang pinagmulan. Binuksan niya ang planner at nilapian ng bilog ang Valero gas station, sabay sulat. Bumalik na may gamit. Ang pagpitik ng planner habang isinara ay tila mas malakas kaysa sa tahimik na paligid ng opisina. Habang pumapasok ang liwanag ng umaga sa mga bintana, umupo si Nathan sa lab station at inayos ang mikroskopyo. Inilagay niya ang slide na may itim na material mula sa paa ng kuting. Sa kabila ng kanyang taon ng karanasan, mabigat pa rin ang pakiramdam ng kanyang mga kamay. Ang nakita niya ay kumpirmasyon ng kanyang hinala. Hindi ito ordinaryong dumi, kundi pinong partikulo ng uling na may pattern. Ang uri na iniiwan ng luma at maruming heating system kasama ng dekadang insulation. Eksaktong inaasahang makita sa loob ng pinabayaan at maalikabok na ventilasyon. Sa likod niya, paikot-ikot si Luna. Tumutunog ang kanyang mga kuko sa sahig, palipat-lipat mula sa mesa ng pagsusuri, pabalik sa kulungan. Wala na ang dati niyang tahimik na presensya. Ngayon ay balisa siya at tila kumakalat ang tensyon sa buong silid. Tuwing ilang minuto, titigil siya sa tabi ng kuting, ididikit ang ilong sa salamin, tapos magpapatuloy sa kanyang ruta. Tumayo si Nathan mula sa mikroskopyo, pinahid ang mga mata. Dumarami na ang mga palatandaan. May nangyayaring seryoso, isang bagay na hindi na niya maaaring balewalain. Tiningnan ni Nathan ang oras. Malapit na ang oras ng pagpapakain. Nauna nang naghanda si Sarah ng isang maliit na mangkok ng recovery formula, espesyal para sa mga ligaw na hayop na mahina ang katawan. Hanggang ngayon, hindi pinapansin ng kuting ang kahit anong pagkain, gaano man ito katakam-takam. Kinuha ni Nathan ang mangkok at lumapit sa kulungan. Sumunod si Luna sa bawat hakbang niya. Habang ipinapasok niya ang pagkain sa loob, may biglang nagbago. Ang kuting na laging walang kibo ay itinaas ang ulo. Yumuko si Luna palapit, banayad na kumakampay ang buntot sa unang pagkakataon. Sa gulat ni Nathan, tumayo ang kuting, nangangatog pero nakakatayo at dahan-dahang lumapit sa mangkok. Tingnan mo nga naman, mahina niyang bulong habang pinapanood ang kuting na inaamoy ang pagkain sa kasinimulang kumain. Maliit, maingat na subo, pero kumakain. Tumayo si Luna nang hindi gumagalaw, tahimik na nakamasid. Malinaw, may epekto ang presensya niya. Isinulat ni Nathan sa chart, unang matagumpay na pagpapakain 9:15 ng umaga. Tumugon lang ang kuting nang naroon si Luna, isa na namang hibla sa palaisipan, isa pang ugnayang hindi niya kayang ipagsawalang bahala.
Maya-maya habang pinapainit ng araw ang silid, nagpasya si Nathan na bigyan ng kumpletong grooming ang kuting. Gusot pa rin ang balahibo nito at ang regular na pagsusuklay ay makakatulong sa paggaling. Maingat niyang binuhat ang kuting, may kasamang malumanay na pananalita habang inilalagay sa mesa. Dahan-dahan niyang iniusog ang suklay sa balahibo, tinatanggal ang mga buhol. Sa tabi niya, nanatiling malapit si Luna. Hindi inaalis ang tingin sa munting pusa. Nang umaabot na siya sa bandang leeg ng kuting, may sumabit sa bristle ng suklay, isang manipis na hibla, mas mahaba kaysa sa iba, at maliwanag na kahel. Tumigil si Nathan, inilapag ang suklay. Maingat niyang hinugot ang hibla. Hindi ito basta dumikit sa balahibo. Tila ito'y nalaslas na sinulid, nakapulupot at gusot na parang napunit habang may kaguluhan. Bumilis ang tibok ng puso ni Nathan habang kinukuha ang flyer ng nawawalang bata mula sa bulletin board. Makikita rito ang masayahing mukha ni Ethan Blake at ang matingkad na orange na hoodie. Itinabi ni Nathan ang hiblang orange sa larawan, maingat na pinagmasdan ang dalawa. Walang duda, ang kulay, ang tekstura, ang sintetikong habi, perpektong tugma. Hindi lang magkahawig, kundi eksaktong pareho. Naupo siya ng mabigat sa kanyang upuan, hawak pa rin ang hibla sa pagitan ng mga daliri. Hindi lang nadikitan ng kuting ang hoodie ni Ethan, nakadikit ito ng sapat para makalas ang sinulid. Hindi na ito aksidente. Ito na ay totoong ebidensya. Kinuha ni Nathan ang kanyang telepono at nag-scroll sa mga contact hanggang sa makita ang isang pangalang pinagkakatiwalaan niya, Detective Marcus Chen. Dati na silang nagkasama sa mga kasong may kinalaman sa mga hayop at may respeto sa isa't isa. Sumagot ang tawag matapos ang 2 ring. Marcus, si Nathan ito. Kailangan ko ng pabor. Mahinang nagsalita si Nathan, nasa front desk si Sarah pero ayaw niyang may makarinig. Kailangan kong puntahan ang bahay ng mga Blake ng tahimik. Ngayon sana, kung maaari. Sandaling katahimikan tapos ang maingat na sagot ni Marcus. Tungkol ba ito sa bata? Oo, may natuklasan ako. Pero gusto ko munang kumpirmahin ang isang detalye. Isa pang saglit ng katahimikan, bigyan mo ako ng 1 oras, tatawagan kita ulit. Binaba ni Nathan ang tawag at tiningnan ang kuting na natutulog na ngayon sa ilalim ng mainit na ilaw. Si Luna ay nandoon pa rin sa tabi, matiyagang nagbabantay. Sinimulan niyang tipunin ang mga kailangan niya. Ang orange na hibla, mga litrato mula sa gasolinahan at ang kanyang mga tala, maingat na isinilid lahat sa isang folder. Kung may kahit anong bagay sa bahay ng mga Blake na makakapag-ugnay ng mga huling piraso, gusto niyang handa siya. Nang tumawag pabalik si Marcus, maikli at formal ang tono nito. Kita tayo 2:00. Tiningnan ni Nathan ang oras, sakto para maihanda ang lahat sa klinika. Binigyan niya si Sarah ng malinaw na mga tagubilin sa pagbabantay sa kuting, pinaalalahanang bantayang mabuti ang pagkain at temperatura nito. Tawagan mo agad ako kung may nangyari, sabi niya habang sinusuot ang jacket at kinukuha ang susi, kahit gaano kaliit. Paglapit niya sa pinto, isang pamilyar na tunog ang pumigil sa kanya, isang mahina pero matatag na ungol. Iniwan na ni Luna ang pwesto niya at sumusunod sa kanya, ang mga mata ay kumikislap sa may layuning damdamin. Nang mahawakan niya ang doorknob, lumapit si Luna, malinaw na gusto ring sumama. Hindi ngayon, Luna. Lumuhod si Nathan at hinaplos ang balahibo niya. Kailangan kita dito. Kailangan kitang magbantay sa lahat. Bahagyang bumaba ang mga tenga ni Luna pero hindi na niya sinubukang sumunod pa. Tumayo lang siya roon, ang mga mata ay nakatitig kay Nathan na tila ba may malalim, halos taong pag-unawa. Ito ang parehong tingin na ibinigay niya nung unang dumating ang kuting, puno ng pagkabahala at ng kung ano pang mas malalim. Babalik ako agad, pangako niya. Hindi gumalaw si Luna habang lumabas siya.
Sa likod ng salamin ng pinto, nakita niya si Luna, nakatingin pa rin, parang alam na alam niya kung saan papunta si Nathan at kung ano ang kahulugan nito. Mababa na ang araw sa langit, humahaba ang mga anino habang pumarada si Nathan sa driveway ng bahay ng mga Blake. Ang bahay, isang palapag lang, ay mukhang luma at napabayaan. Nagkakaliskis ang pintura, ligaw na ang mga palumpong at nagkalat sa damuhan ang mga laruan na tila mga iniwang alaala. Sa beranda, may lalaking nakaupo sa isang sirang upuan, naninigarilyo at ang usok ay unti-unting umaakyat mula sa sigarilyong hawak niya. Halos hindi iniangat ni David Blake ang kanyang mga mata nang lumapit si Nathan. Malalim ang mga anino sa ilalim ng kanyang mga mata, ebidensya ng mahahabang gabi na walang tulog. Umaapaw na ang ashtray sa tabi niya, tahimik na sumasagisag ng paghihintay at pagkabahala. Umakyat si Nathan sa mga natutunog na baitang ng beranda, mabagal at maingat ang bawat kilos. Alam niyang hindi dapat minamadali ang taong nagdadalamhati. Isang sulyap lang ang ibinigay ni David sa kanya bago muling tumitig sa kawalan. "Mr. Blake," mahina ang boses ni Nathan. "Ako si Dr. Nathan Hale. Tinutulungan ko sa paghahanap sa paligid ng bayan." Humugot ng malalim na hininga si David at nagningning ang dulo ng kanyang sigarilyo, kasing kulay ng hiblang orange na nakatago sa folder ni Nathan. "Nakausap ko na ang mga pulis," mahinang tugon ni David. Magaspang ang boses, pagod. "Sinabi ko na lahat ng alam ko." "Hindi ako pulis," sagot ni Nathan, na natiling ilang piye ang layo. "Gusto ko lang makatulong. Minsan kasi may mga nakikita ang hindi bahagi ng kaso na hindi napapansin ng iba." Napakaliit ang pagkunot ni David sa binanggit ang anak niya. Mabilis niyang pinatay ang sigarilyo, marahas na pinisil sa tambak ng upos sa ashtray. Wala nang masabi pa, bulong niya. Wala na siya. Ang huling mga salita ay halos pabulong na lamang. Bahagyang sumandal si Nathan sa railing ng beranda, pinanatiling bukas at kalmado ang kanyang tindig. Minsan, yung maliliit na detalye ang mahalaga, kahit yung mga akala natin ay walang saysay noon. "Pwede ba akong magtanong ng kaunti tungkol kay Ethan?" Hindi agad sumagot si David. Kinuha niya ang isa pang sigarilyo, bahagyang nanginginig ang mga daliri habang sinisindihan ito. "Anong ikukuwento ko?" Aniya sa wakas, sabay buga ng usok. Tahimik yung bata, laging nag-iisa. "Ganun na ba siya noon pa?" Mahinang tanong ni Nathan. Nagbuga ulit si David at bahagyang lumambot ang kanyang ekspresyon. "Oo, sobrang sensitibo siya, alam mo yon." Tumingin siya sa malayo, tila lumalabo ang boses. Madaling magulat, ayaw ng malalakas na tunog, takot sa dilim, kahit mga hayop kadalasan kinakatakutan niya. Tumigil siya saglit at dumaan ang isang bakas ng pighati sa kanyang muka. Mahirap minsan, yung ibang bata sa edad niya, puro harutan, habulan. Si Ethan hindi ganun. Nathan ay bahagyang tumango, nauunawaan ang unti-unting pagluwag ng tensyon sa katawan ni David. "Siguro mahirap yon para sa inyo pareho." Tumango si David at bahagyang pumiyok ang kanyang boses. Napalunok siya at nilinaw ang lalamunan. "Nag-away kami noon dahil lang sa isang bagay na wala namang kwenta. Yung lunchbox niya, naiwan niya sa paaralan at nagalit ako. Napasigaw ako dahil sa pagiging pabaya niya." Habang sinasabi niya ito, parang nabawasan ang bigat sa kanyang balikat at lalo siyang napayuko sa inuupuan. Nang hindi siya umuwi nung gabing yon, agad akong tumawag sa pulis, pero hindi ko agad sinabi sa mga kapitbahay. Akala ko kasi hindi niya na ituloy ang sasabihin, kita sa mukha niya ang hiya. "Akala mong iisipin nila ang pinakamasama," mahinahong sabi ni Nathan. Bahagyang tumango si David, nakatitig sa sigarilyong umiilaw sa pagitan ng kanyang mga daliri. "Alam ng lahat na may pagkamainitin ako, pero hindi ko siya sasaktan," mahina ang kanyang boses.
Sumisigaw ako minsan, pero hindi ko siya papaluin. Anak ko siya. Tahimik muna si Nathan bago muling nagsalita. Binanggit ba ni Ethan ang gasolinahan ng Valero o baka yung kuting? Agad ang naging reaksyon ni David. Umayos siya ng upo at sa wakas ay tumingin kay Nathan. Paano mo nalaman yon? Alin? Yung kuting, maliit kulay puti. Tahimik lang si Nathan, hinayaang magpatuloy si David. Pinapakain niya yon pagkatapos ng klase. Napansin ko yon mga ilang linggo na ang nakalipas. Nahuli ko siyang nagnanakaw ng dilatang tuna sa kusina. Sinabi ba niya kung saan niya ito pinapakain? Tanong ni Nathan ng maingat. Sa likod ng gasolinahan, sabi niya doon nakatira sa ilalim ng lumang kagamitan. Nagdilim ang mga mata ni David. Sinabihan ko siyang umiwas doon. Delikado ang lugar na yon. Sirang-sira na, sarado na dapat. Pero patuloy pa rin siya. Sabi niya, kailangan siya ng kuting. Unti-unting nabubuo ang buong larawan. Isinasaulo ni Nathan ang bawat salita. May nabanggit ba siya kung saan eksaktong nagtatago yung kuting? May partikular bang lugar? Umiling si David. Sabi lang niya gusto nitong manatili sa likod. Parang binanggit niya yung aircon unit o kung ano man yun. Bigla siyang napatingin ng matalim. Bakit ba masyado kang interesado sa kuting na yon? Sinusubukan ko lang maunawaan ang mga gawin ni Ethan. Mahinahong sagot ni Nathan. Minsan, yung maliliit na detalye ang may pinakamalaking ambag. Tumayo siya mula sa railing ng porch. Salamat sa pakikipag-usap, Ginong Blake. Mas nakatulong ka kaysa sa inaakala mo. Hindi na sumagot si David, abala na sa paghugot ng panibagong sigarilyo. Ang panandaliang koneksyon ay nawala, pinalitan muli ng malayo at hungkag na tingin. Lumakad si Nathan pabalik sa kanyang sasakyan habang sinusundan siya ng amoy ng sigarilyo na parang anino. Pero sa halip na bumalik sa klinika, dumiretso siya sa lumang gasolinahan. Nagbago na ang anggulo ng araw mula kanina, kaya mas mahaba na ang mga anino at lumilitaw ang mga sulok na hindi niya napansin noon. Huminto siya sa parehong lugar at lumibot sa paligid ng gusali, matalim ang tingin. Nakatayo ang HVAC unit sa likod, kalawangin at tahimik. Lumuhod si Nathan, mas maingat na sinuri ang paligid nito. May mga bakas sa lupa, hindi lang mga yapak ng hayop, kundi malalalim na gasgas sa bakal, maliliit na ukit, desperado. Sinundan niya ito paabante at napansin ang isang siwang sa ilalim ng siding ng gusali, manipis, halos hindi makita, pero sapat para makalusot ang isang maliit na hayop o bata. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Marcus. Mabilis sumagot ang detective. Marcus, kailangan ko ng isa pang pabor. Matatag at seryoso ang tono ni Nathan. Kailangan nating halughugin ulit ang Valero Station, ngayon gamit ang infrared at buong team. Nag-aalangan si Marcus. Anong klase ng lead meron ka? Tinitigan ni Nathan ang mga gasgas, ang siwang sa ilalim ng pader at inalala ang kuting, ang uling, ang mga pasa, ang kahel na sinulid. May nakita ako na posibleng maglapit sa atin kay Ethan Blake. Sa gabing bumababa ang araw, lumalambot na ang liwanag ng araw nang bumalik si Nathan sa klinika. Ang ginintuang sinag ay dumadaloy sa mga bintana habang siya'y pumapasok. Napahinto siya, bahagyang nabigla nang makita si Linda Ross sa harapang counter. Ang kanyang mga kamay ay kinakabahang magkakapit at ang kanyang uniforme bilang tagadala ng sulat ay gusot at mukhang pagod. Hindi mapakali ang kanyang mga mata, paikot-ikot ang tingin sa silid, ngunit hindi makapirme. Dr. Hale, anya, bahagyang mataas ang tono ng boses kaysa karaniwan. Dumaan lang ako para kumustahin ang kuting. Gusto ko lang malaman kung kamusta na ito. Pumunta si Nathan sa likod ng counter, pinanatili ang kalmadong tinig, bagaman abala ang kanyang isipan. Mas mabuti na siya, sagot niya. Nagsimula ng kumain ngayong araw.
Mabilis niyang sinipat si Linda habang sinasabi ito at napansin agad ang pagtigas ng kanyang balikat. Dahan-dahang sumilip si Luna mula sa likod ng gate ng resepsyon. Wala na ang dating lambing sa kanyang mga mata. Pinalitan ito ng malamig, matalim na tingin na nakatuon kay Linda. Isang mahinang ungol ang lumabas mula sa kanyang lalamunan. Hindi galit pero malinaw na isang babala. Bahagyang umatras si Linda. Nakakagaan ng loob yan, sagot niya, pilit na kalmado habang hindi mapakali ang kanyang mga daliri sa hita. Sobrang nag-alala ako nang makita kong parang ang lala ng lagay niya. Binuksan ni Nathan ang isang folder at hinugot ang form mula sa unang pagkikita nila. Linda, may gusto lang akong linawin tungkol sa kung saan mo nahanap ang kuting, mahinahong sabi niya, kalmado ang tono. Sabi mo malapit sa gasolinahan, maaari mo bang gawing mas tiyak? Sandaling naaninag ang pagkailang sa mukha ni Linda. Sinabi ko na, iwas tanaw niyang sagot. Malapit sa mga basurahan, sa likod ng lumang Valero. Nagpatuloy si Nathan sabay kuha ng maliit na bagay mula sa bulsa. May napansin akong kakaiba habang sinusuri ko ang kuting. Inilapag niya ang manipis na kahel na sinulid sa ibabaw ng counter. Nasabit ito sa mga kuko niya, parang galing sa sweatshirt ng bata. Tumigil si Linda, ang mga mata niya'y nakatitig sa sinulid na parang ito'y sumisigaw. May dugo rin, dagdag ni Nathan, mahina ang tinig. Hindi galing sa kuting, parang naapakan niya lang. Nanlambot ang kulay ng mukha ni Linda, hinawakan niya ang counter ng mahigpit, nagputi ang kanyang mga buko sa kamay. Kailangan ko na... Marami pa akong ihahatid, nauutal niyang sabi. Hindi siya pinakawalan ni Nathan. Nanatiling banayad, ngunit matatag ang kanyang tinig. Ano talaga ang nangyari nung gabing yon sa istasyon? Nabasag ng mga salita ni Nathan ang kinikimkim ni Linda. Napuno ng luha ang kanyang mga mata at itinakip niya ang nanginginig na kamay sa bibig. Mula sa likod ng gate, muling naglabas ng mababang unggol si Luna, hindi marahas pero tuloy-tuloy at nagbababala. Pagbubunyag ng katotohanan, hindi ko alam ang gagawin ko, nanginginig ang boses ni Linda habang mabilis na dumadaloy ang mga salita, parang matagal na niyang kinikimkim ito. Pauwi na ako noon, naghuhulog ng sulat malapit sa gasolinahan, doon ko sila nakita. Tahimik si Nathan, ayaw niyang gambalain ang sandali. Isang lalaki, kasama ang isang bata, mahina niyang sabi. Ano mismo ang nakita mo? Tanong ni Nathan, mahinahon. Yung bata, ayaw niyang sumama. Hinahatak siya ng lalaki papunta sa likod ng gusali. Akala ko noon, baka ama lang siyang napipikon sa anak. Nanginginig ang boses ni Linda. Pero yung bata, hindi naman sumisigaw. Para lang siyang naglalabas ng mahinang tunog, parang takot na takot. Bakit hindi mo ito inireport? Tanong ni Nathan, kahit alam na rin niya ang posibleng dahilan. Natakot ako. Paano kung mali ako? Paano kung wala lang yon? Tapos kinabukasan, nakita ko yung kuting umiiyak malapit sa bentilador. Napalunok siya ng mabigat. Umasa akong may makapansin kapag dinala ko siya rito. Hindi ko kayang iwan siya roon. Dahan-dahang itinulak ni Nathan ang isang blankong form at ballpen sa harap niya. Kailangan kong maisulat mo lahat ng naaalala mo, oras, hitsura ng lalaki, suot ng bata, kahit pinakamaliit na detalye. Halos hindi marinig ang sagot ni Linda. Pupunta ka ba sa pulis? Hindi pa, sagot ni Nathan, pero pupunta rin ako, makakatulong ang pahayag mo para mahanap si Ethan Blake. Pagkarinig sa pangalan, gumuho ang mukha ni Linda. Siya ngayon, di ba? Yung batang nasa balita? Tumango si Nathan. Nagsimula ng humikbi si Linda. Dapat tinulungan ko siya. Pwede mo pa rin siyang matulungan, mahinahong sagot ni Nathan habang itinulak palalo ang form sa kanya. Isulat mo lahat. Ang salaysay. Sumulat si Linda ng dahan-dahan sa loob ng halos kalahating oras. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Inilarawan niya ang lalaking matangkad, nakasuot ng madidilim na damit, may cap na halos tumakip sa muka.
Ang batang lalaki ay may suot na orange hoodie. Ang oras, 6:45 ng gabi, pagkatapos ng huling padalahan ng sulat. Ipinaliwanag niya kung paano kumikilos ang lalaki, mabilis pero hindi nagmamadali, parang ayaw mapansin. Nang matapos, mabusising binasa ito ni Nathan. "May naaalala ka pa ba?" tanong niya marahang tinig. Huling piraso ng paalala, nagpost si Linda sa kamay dinugtong na huling detalye. May tunog, parang gas-gas ng metal, pagkatapos nilang mawala sa likod ng gusali. Maingat na tiniklop ni Nathan ang pahayag at isinilid ito sa isang sobre. "Umuwi ka na, makikipag-ugnayan na lang ang mga awtoridad bukas." Pagkaalis ni Linda, dumiretso si Nathan sa kanyang opisina at sinimulang ihanda ang kanyang gamit. Nilagay niya sa mobile vet kit ang mga dagdag na benda, antiseptiko at iba pang pangunang lunas. Mas marami kaysa karaniwan. Idinagdag din niya ang flashlight, isang dekuryenteng kumot para sa mga kaso ng shock, at sinigurong may ekstrang baterya ang kanyang headlamp. Nanonood si Luna mula sa pintuan. Nakatutok ang mga tainga, halatang alerto at interesado. Nang hawakan ni Nathan ang kanyang telepono para tingnan ang baterya, mahinang umungol si Luna. Sa pagsikat ng araw, bulong ni Nathan sa kanya habang sinusulyapan ang orasan. "Babalik tayo roon." Paghahanda. Sa loob ng sumunod na oras, inisa-isa niya ang kanyang mga kagamitan at pinag-aralan ang mapa ng gusali. Inalam niya ang sistema ng bentilasyon, ang maluwag na siding, ang bentilador kung saan lumitaw ang kuting. Bawat detalye ay isinulat at binigyang pansin. Kung naroon pa si Ethan sa loob, hindi sila aalis hanggat hindi siya natatagpuan. Sa katahimikan ng treatment room, mahimbing nang natutulog ang maliit na puting kuting. Wala na ang mga iyak, tanging katahimikan na lang ang naiwan. Pinagmasdan ito ni Nathan sa likod ng salamin, tahimik ngunit puno ng bigat. Ang marupok na nilalang na ito ang siyang naging daan para makarating sila sa puntong ito. Madalas, ang pinakamaliit na buhay ang may pinakamalaking dalang bigat. Itinakda niya ang alarm sa 5:00 ng umaga bago pa sumikat ang araw. Anuman ang madiskubre nila, handa siya. Ang pagbabalik, madilim pa rin ang kalangitan habang minamaneho ni Nathan ang sasakyan papunta sa bakanting lote ng lumang gasolinahan. Tumama ang headlights sa basag-basag na semento, ligaw na damo at mga palatandaang kupas sa panahon. Pinatay niya ang makina pero iniwan ang parking lights para magbigay ng mahinang liwanag. Alerto si Luna sa upuang katabi, matikas, nakatuon ang mata, tila handang sumugod. Lumipat si Nathan sa likod ng truck at inipon ang mga gamit, ang vet kit, isang mabigat na drill at portable floodlight. Hindi inalis ni Luna ang tingin sa kanya, matikas ang katawan, tuwid ang buntot. "Kalma lang," mahina niyang sabi habang ikinakabit ang tali. Pero pag-apak pa lang ng mga paa ni Luna sa lupa, bigla siyang humatak, malakas, parang may tinutumbok. Napahigpit ang hawak ni Nathan sa tali at muntik na siyang mawala ng balanse. Ibang-iba ito kay Luna. May nagbago simula nung huling punta nila rito. Diretso siyang hinila ni Luna sa likod ng gusali. Ang mga kuko niya tumutunog sa konkretong sahig habang tinutumbok nila ang kinakalawang na HVAC unit na nababalutan ng anino ng madaling araw. Maingat na inilapag ni Nathan ang floodlight sa lupa at itinutok ito sa pader. Ang matinding puting ilaw ay lumusot sa dilim, tinamaan ang lumang bentilasyon. Mas mukhang sira ito sa ilalim ng matinding liwanag. May kalawang na kumain sa ilang bahagi nito, naiwan ang mga matutulis na butas. Hindi mapakali si Luna. Paikot-ikot siya sa harap ng bentilasyon, amoy ng amoy na parang may hinahanap. Lalong tumindi ang kanyang mga iyak, matulis at puno ng pag-aalala. Lumuhod si Nathan para suriin ang mga tornilyong nakakabit sa rehas.
Karamihan ay kinain na ng kalawang pero kinuha pa rin niya ang kanyang drill at pinili ang tamang bit. Lumayo ka muna, Luna, sabi niya, pero nanatili ito malapit, nakatitig sa kanyang mga kamay. Tinanggal niya ang unang tornilyo kasabay ng isang matinis na tunog na nagpakunot sa kanyang noo. Ang sumunod na dalawa ay lumuwag ng mas madali. Habang inaasikaso niya ang huli, lalo pang nabalisa si Luna. Idinikit niya ang kanyang mukha sa gilid ng rehas, nanginginig ang buong katawan. Nang matanggal ang huling tornilyo, maingat na inalis ni Nathan ang bakal. Sa likod nito ay may makitid na espasyong pasukan gawa sa metal at nababalot ng dilim. Sa ilaw, lumitaw ang mga nakasabit na insulation at masalimuot na daanan ng mga lumang tubo. Bago pa man siya makakilos, isinuksok ni Luna ang kanyang ulo sa siwang tahol ng tahol. Iba ang tahol niya, malalim, matindi, puno ng pagkadalian. Bumilis ang tibok ng puso ni Nathan. Kinuha niya ang kanyang flashlight at dumapa. Binaliwala ang lamig at tigas ng sahig na sumasakit sa kanyang tadyang. Itinapat niya ang ilaw sa loob. Sumayaw ang alikabok at sapot ng gagamba sa sinag. Mabigat ang hangin, amoy kalawang at luma. Sa una, wala siyang nakita kundi insulasyon at mga anino. Pagkatapos ay iniba niya ang anggulo ng ilaw. May lumitaw sa dulo ng lagusan, isang anyo bahagyang nakatago sa ilalim ng mga nahulog na gamit. Hindi ito gumalaw. Nanikip ang tiyan ni Nathan, gumapang siya palapit, dahan-dahan at maingat. Habang lumalapit siya, unti-unting naging malinaw ang anyo, isang bata, nakayakap sa sarili, hindi gumagalaw. Para siyang sinuntok sa dibdib sa bigat ng nakita. Agad siyang umatras, bumilis ang tibok ng puso at naghalungkat ng kanyang telepono. Nangangatog ang mga daliri habang nagdial siya. "Ito si Dr. Nathan Hale," sabi niya. "Nasa lumang Valero Station ako malapit sa Route 16. Nahanap ko si Ethan Blake. Buhay siya pero hindi tumutugon. Pakiusap, padalhan niyo agad ng tulong." Matapos ulit-ulitin ang lokasyon para makumpirma, bumalik si Nathan sa bentilasyon. Nakahiga si Luna sa tabi ng butas, mababa ang katawan, tensyonado at hindi inaalis ang tingin sa pasukan. Huminga ng malalim si Nathan at muling pumasok. Dumampi ang malamig na metal sa kanyang mga palad habang dahan-dahan siyang gumapang papunta sa bata. Paglapit niya, iniabot niya ang kamay ng marahan, dahan-dahang inilapat ang mga daliri sa leeg ng bata. Nandun ito, mahina pero tuloy-tuloy na pintig. Maputla ang mukha ni Ethan sa ilalim ng ilaw, tuyong-tuyo ang kanyang mga labi. Ang suot niyang kulay kahel na hoodie ay balot ng alikabok at hibla mula sa luma at sirang insulation. Mabilis na sinuri ni Nathan ang kanyang katawan para sa anumang sugat, pero walang halatang pinsala. Mahina ang paghinga ni Ethan, pero regular. Mula sa malayo, narinig ang papalapit na huni ng mga sirena, binasag ang katahimikan ng maagang umaga. Tumayo ang mga tainga ni Luna sa tunog, pero hindi siya gumalaw. Nakapako ang tingin niya kay Ethan na parabang sapat na ang kanyang presensya upang bantayan ito. Pagkatapos, may maliit na bagay, halos hindi pansin, na nagtulak kay Nathan na yumuko. Bahagyang gumalaw ang mga daliri ni Ethan at may mahina, halos hindi marinig na ungol mula sa kanyang tuyong mga labi. Lumapit pa si Nathan, maingat na hindi siya masagi. Kumurap ang mga mata ng bata at sa isang iglap nakapagsalita siya, mahina na parang bulong. "Snow!" Pumikit si Nathan sandali. Ang kuting, nasa klinika pa. Siyempre, si Ethan ang nagbigay ng pangalan. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan niya, ang una niyang inalala ay ang maliit na hayop na sinubukan niyang protektahan. Lalong lumakas ang mga sirena at ang kumikislap na ilaw ay tumama sa mga bitak ng pader ng istasyon. Pula, asul, pula, sumayaw sa katawan ni Luna habang minsang pumalo ang kanyang buntot, pero nanatiling nakabantay sa bentilasyong pinanggalingan ni Nathan at Ethan.
Nagpatuloy sa pag-strobe ang mga ilaw sa basag na semento habang pumasok ang mga paramedic. Agad na kumilos ang 2 EMT, maingat na inilagay ang backboard sa tabi ng bata. Umatras si Nathan upang bigyang daan ang mga ito pero nanatili malapit, hindi inaalis ang tingin kay Ethan. May pulso pero mahina, mga 50, sabi ng isang EMT habang dahan-dahang inilapat ang kamay sa pulso ng bata. Malamig ang balat, may senyales ng katamtaman hanggang malubhang dehydrasyon. Tahimik na tumango ang isa pang EMT at isinuksok ang neck brace sa leeg ni Ethan. Temperatura niya nasa 74.8. Maaring mild hypothermia, istabilize natin siya at dalhin agad. Inangat nila si Ethan sa board gamit ang bihasang galaw. Bahagya siyang gumalaw, isang pahiwatig ng kamalayan, pero hindi pa rin niya iminulat ang mga mata. Maluwag ang maruming hoodie sa kanyang payat na katawan. Malapit lang, tahimik na nakaupo si Luna sa ilalim ng umiikot na mga ilaw. Hawak na siya ng isang pulis sa leash, pero hindi siya nagpumiglas. Nakatuon pa rin ang tingin niya kay Ethan habang dahan-dahan itong inilalagay sa loob ng ambulansya. Dr. Hale, tawag ng isa sa mga EMT, sabay sinyas kay Nathan. Dahil ikaw ang nakakita sa kanya, gusto naming sumama ka sa amin. Makakatulong ka sa pagbibigay ng impormasyon tungkol sa kondisyon niya. Mabilis na tumango si Nathan at tumingin kay Luna. Kumibot ang kanyang mga tainga sa kilos niya, pero nanatili siya sa kinatatayuan. Waring naiintindihan na doon muna ang lugar niya. Ayos lang siya, sabi ng pulis. Maaring kailanganin din namin siya. Baka makatulong siya sa pag-alam kung paano napunta roon ang bata. Sa loob ng ambulansya, ramdam ang tensyon na puno ng konsentrasyon. Umupo si Nathan malapit sa harap habang abala ang mga paramedic sa likuran. Binabalot si Ethan sa mga kumot na may init at sinisimula ng IV fluids. Gaano siya katagal sa loob ng ventilasyon? Tanong ng driver, sumulyap sa rear view mirror. Sa timeline na hawak namin, sagot ni Nathan, may kaba sa tinig, mga 3 araw na. Makipot, bakal ang paligid, malamig sigurado sa gabi. May nakitang mga sugat? Walang malala, sagot ni Nathan. May ilang pasa, malamang galing sa paggapang sa loob ng duct. Yung kuting na nahanap namin, may ganun ding mga marka. Habang mabilis na tumatakbo ang ambulansya sa kalsada, tinatawag ng isa sa mga EMT ang mga vital signs ni Ethan. Paunti-unting tumataas ang temperatura niya, pero mababa pa rin ang blood pressure. Bawat ilang minuto bahagya siyang gumagalaw, may ibinubulong, pero hindi pa rin nagigising ng buo. Pagdating nila sa ospital, nakaabang na ang emergency team. Mabilis na sumalubong ang mga nurse at isang doktor at walang patid ang galaw habang inililipat si Ethan sa isang gurney. Sumabay si Nathan habang ikinukwento ang mga detalye. Lalaki, 7 taong gulang. Natagpuan sa makipot na espasyo. Maaring 3 araw na exposure. May hypothermia, dehydrated. Dr. Hale, kami na po ang bahala, mahinahong sabi ng doktor. Pakiusap, maghintay muna sa labas. Bibigyan ka namin agad ng update. Naupo si Nathan sa isang silya sa pasilyo, unti-unting bumagsak ang kanyang katawan sa upuan habang unti-unting nawawala ang adrenaline sa kanyang sistema. Nangangatog ang kanyang mga kamay habang bumibigat ang lahat ng kanyang dinanas. Sa maliit na bintana sa pinto, nakita niyang abala ang team sa paligid ng bata. Tumatakbo ang mga makina. Tuloy-tuloy ang tunog. Mabilis at tiyak ang kilos ng mga nurse. Halos 1 oras ang lumipas bago lumabas ang isang doktor. Pagod ang kanyang anyo pero may bahid ng ginhawa sa kanyang mukha. Stabilized na siya, sabi ng doktora kay Nathan habang umuupo sa tabi niya. Inaalagaan na namin ang hypothermia. Matindi ang dehydration niya pero tumatalab ang mga fluids. May mga pasa at maliliit na hiwa pero sa kabutihang palad walang seryosong trauma o panloob na pinsala. Gising ba siya? Mahinang tanong ni Nathan.
Pabalik-balik, sagot ng doktora. Wala pa siyang malinaw na nasasabi, pero sabi ng mga nurse, may inuulit siyang salita. May nasabi ba siya sa iyo? Bahagyang tumango si Nathan. Isang salita lang, snow. Napatingin ang isang nurse malapit sa kanila. Yun din ang palagi niyang binubulong. Akala namin guni-guni lang. Hindi, mahinang sagot ni Nathan. May kahulugan yon. Si Snow ang kuting na pinoprotektahan niya, paliwanag ni Nathan sabay pakita ng litrato sa kanyang telepono. Nandoon ang maliit na puting pusa nakakulubot at ligtas sa kanyang kulungan sa klinika. Siya ang dahilan kung bakit namin siya natagpuan. Ngumiti ang nurse, magaan at mabait, bagaman halatang hindi niya lubos na naintindihan ang bigat ng pangalan. Nagsulat siya ng tala sa chart bago bumalik sa kanyang mga gawain. Tumunog ang telepono ni Nathan, naghatid ng bagong mensahe mula sa kanyang assistant. Luna ayaw umalis sa tabi ng kuting. May kakaiba, tumigil na sa pag-iyak si Snow. Unang beses simula nang dumating siya. Dapat ba akong mag-alala? Agad siyang nag-reply, hindi, magandang senyales yan. Bantayan mo lang sila. Babalik ako agad. Sa labas ng silid, bumalik sa karaniwang ritmo ang ospital. Abala ang mga nurse at doktor sa paggalaw mula kwarto sa kwarto, normal na daloy ng panibagong araw. Ngunit tila tumigil ang lahat nang dumating si David Blake. Sumugod siya sa emergency entrance, bit-bit ang takot at kaunting pag-asang nangingibabaw sa kanyang mukha. Itinuro siya ng isang nurse patungo sa silid kung saan nagpapagaling si Ethan at agad siyang tumakbo sa pasilyo, huminto lamang sa harap ng bintana. Ipinitik niya ang palad sa salamin, nakatingin sa maliit na figura sa kama ng ospital. Lalong lumiit si Ethan sa ilalim ng puting kumot, ang kanyang braso nakakabit sa IV lines at ang mga makina ay dahan-dahang kumikislap sa tabi niya. Bumigay ang tuhod ni David. Dahan-dahan siyang naupo sa sahig, hawak pa rin ang salamin, parang iyon na lang ang nag-uugnay sa kanya at sa anak. Nakatitig siya sa loob, hindi gumagalaw, hindi kumukurap. Tahimik na nakatayo si Nathan sa dulo ng pasilyo, nag-aalangan kung dapat ba siyang lumapit sa napakapribadong tagpong iyon. Pero may isa pa siyang kailangang gawin bago umalis. Mula sa kanyang jacket, inilabas niya ang isang larawan. Si Snow, nakahimlay sa kanyang mainit na higaan, nakatitig direkta sa kamera gamit ang kanyang malamig, ngunit malinaw na bughaw na mga mata. Sa ilalim ng larawan, nakasulat ng maayos sa kamay ang isang salita, Snow. Maingat na kumilos si Nathan at inilapag ang larawan sa upuan katabi ni David, hindi nagsalita. Wala nang kailangang sabihin. May panahon na ngayon, maraming panahon, para makapag-usap ang mag-ama. Pagbalik ni Nathan sa klinika, humahaba na ang mga anino ng araw sa parking lot. Sa likod ng salamin, natanaw niya si Luna sa loob, bahagyang pumapalo ang buntot sa pag-asam habang kinikilala ang kotse. Nanatili si Luna magdamag, ayaw umalis sa tabi ng kuting kahit anong pilit ng assistant ni Nathan. Pagkapasok pa lang niya sa pinto, agad siyang sinalubong ni Luna, idinikit ang katawan sa kanyang mga binti. Buong katawan niya kumikilos sa tahimik na galak. Hindi man lang ginalaw ang pagkain mula kagabi. Kain na tayo, Luna, malumanay na sabi ni Nathan habang hinihimas ang tagiliran niya. Nilagyan niya ng bagong pagkain ang mangkok ni Luna, pero inamoy lang niya ito at agad bumalik sa harap ng kulungan ni Snow. Humiga siya, inilapat ang ulo sa pagitan ng mga paa. Nakatutok ang mga mata sa kuting sa loob. Si Snow ay nakapulupot sa kanyang mainit na higaan, pero sa pagkakataong ito, nang lumapit si Nathan, itinaas niya ang kanyang ulo. Tumama ang kanyang tingin sa kanya, wala na ang panik, pinalitan ng kalmadong alerto. Dahan-dahang binuksan ni Nathan ang pintuan ng kulungan. Magandang umaga, munting isa, bulong niya sabay lapag ng maliit na mangkok ng basang pagkain sa tabi. Gumalaw ang ilong ng kuting. Dahan-dahan, maingat,
Iniunat niya ang liig papalapit sa amoy. Nanatiling hindi gumagalaw si Nathan habang tinikman ni Snow ang ilang piraso. Nang kalahati na ang nakain, iniabot ni Nathan ang kanyang kamay, nakaharap ang palad paitaas, tiniyak na malinaw ang bawat kilos. Saglit na umurong si Snow, tila nagdadalawang isip, pero hindi tumakbo. Yumuko siya at inamoy ang kanyang mga daliri. "Ayan," mahina niyang bulong, "ligtas ka na." Inilapit niya ang kamay, binibigyan siya ng oras para masanay. Nang sa wakas ay madampi niya ang balahibo nito, napakislot si Snow pero hindi umalis. Hinaplos niya ang likod ng kuting, marahan at magaan lang. Bawat dampi ng kanyang daliri ay tila unti-unting nagpapakalma rito. Tahimik na nakamasid si Luna, dahan-dahang dumadampi ang kanyang buntot sa sahig habang pinapayagan ni Snow si Nathan na ipagpatuloy ang paghaplos. Isang tahimik ngunit makabuluhang sandali, isang pagbabago. Nang muling magpakalma si Snow, maingat na sinimulan ni Nathan ang pagsuri sa kanyang katawan para sa anumang senyales ng pinsala. Sa ilalim ng liwanag ng umaga, may mga bagong detalyeng lumitaw. Ang mga pasa sa tagiliran ng kuting ay hindi basta-basta lang. May porma ito, tila hugis ng mga daliring humawak ng napakahigpit. "May humawak sa'yo," mahinang sabi ni Nathan habang isinusulat ang obserbasyon sa file ni Snow. Napansin niya ang mga mabababaw na galos sa tiyan ng kuting, maninipis at halos hindi makita, nakatago sa ilalim ng balahibo. Hindi ito malalim, pero may sariling kwento. Parang may yumakap sa kanya, hindi para saktan kundi para protektahan. Naalala ni Nathan si Ethan, takot, giniginaw, sa isang maliit na espasyo, yakap-yakap ang kuting sa ilalim ng kanyang kulay kahel na hoodie. Ang mga galos sa kuting, ang mga pasa sa katawan ng bata, nag-unite ang mga palatandaan. Kinamot siya ni Snow. Marahil dala ng takot sa simula, pero hindi siya binitawan ng bata. Pinili ni Ethan na manatiling yakap ang kuting, na ingatan siya, kahit kapalit ay masaktan. Maingat na nagtala si Nathan, isinulat ang bawat detalye. Itinukoy niya ang lokasyon at hugis ng bawat pasa, ang posibleng pinagmulan at ang progreso ng paggaling. Kinuhanan niya ito ng litrato. May kasamang maliit na ruler para sa eksaktong sukat. Bawat piraso ng ebidensya ay maaaring mahalaga. Sa gilid ng kanyang ulat, isinulat niya ang propesyonal na opinyon. Ang mga pinsala ay tugma sa pagiging mahigpit na yakap ng maliliit na kamay. Malamang iniyakap malapit sa dibdib para sa init at ginhawa. Walang indikasyon ng sinadyang pananakit. Habang ina-update niya ang file, mahimbing nang natutulog si Snow sa kanyang mainit na higaan, pantay at malalim na ang paghinga. Si Luna ay nasa malapit pa rin, alerto pero mas kalmado na kaysa dati. Unti-unti nang humuhupa ang tensyon na bumalot sa kanila nitong mga nagdaang araw. Kinahapunan, tinipon ni Nathan ng kanyang mga dokumento at nagtungo sa lokal na himpilan ng pulisya. Masigla ang gusali, mga pulis ay abala sa paglalakad sa mga pasilyo. Dumiretso siya sa divisyon ng mga investigador matapos tumawag ng maaga. Tumayo si Detective Sarah Martinez upang salubungin siya. "Dr. Hale," bati niya, sabay turo sa isang upuan. "May dala ka para sa amin?" Iniabot ni Nathan ang dalawang folder. Kumpletong medical notes sa kondisyon ng kuting, may kasamang larawan at sukat, paliwanag niya. Inilapag pa niya ang isa pang dokumento sa ibabaw. At ito naman ang salaysay ng tagahatid ng sulat. May nakita siya nung gabing nawala ang bata. Mabilis na sinuri ni Martinez ang mga pahina. Habang binabasa ang testimonya ni Linda, unti-unting naging seryoso ang kanyang mukha. "Sana nakuha na namin to, ilang araw na ang nakalipas." "Natakot siya," sagot ni Nathan. Walang galit sa tono niya, kundi pag-unawa. Pero handa na siyang tumistigo ngayon. Tahimik na tumango ang detective at idinagdag ang mga dokumento sa isang makapal ng file. Habang inaayos ang mga papel, saglit na natigilan si Nathan. May nais pa siyang sabihin.
May isa pa, sabi ni Nathan, yung kuting si Snow. Kapag tapos na ang kasong ito, gusto ko sana siyang ampunin, kung pwede. Tumingin si Martinez sa kanya, bahagyang lumambot ang mukha. Sa palagay ko, higit pa iyon sa patas, sagot niya habang kinukuha ang isang form. Pwede na nating simulan ang proseso ng pag-aampun ngayon. Nakapending lang habang di pa sarado ang kaso. Tahimik na pinunan ni Nathan ang mga papel at unti-unti siyang nakaramdam ng gaan. Magkakaroon si Snow ng tahanan kasama nila ni Luna. Sa gitna ng lahat ng pinagdaanan nila, may isang bagay na mabuti ang namunga. Papalabas na siya ng istasyon nang mapansin niya si David Blake na nakatayo sa dulo ng paradahan. Hindi gumagalaw ang ama ng bata, nakabaon ang mga kamay sa bulsa ng kanyang jacket at nakatitig sa mga sasakyang dumaraan. Malayo ang tingin. Ang kanyang tindig ay bagsak, punong-puno ng pagod at pagsisisi kahit pa alam niyang ligtas na ang anak niya. Huminto si Nathan sandali, tumango habang dumaraan. Napansin siya ni David pero agad na umiwas ng tingin, mariing nakapikit ang bibig. Hindi pa siya handa. Hindi pa ngayon. Naiintindihan ni Nathan, may mga sugat na hindi agad matanggap ang kabutihan. Kailangan muna ng panahon. Sa ospital, tahimik ang silid maliban sa banayad na ugong ng mga makina at ang pantay na beep ng mga monitor. Nakaupo si David sa tabi ng kama ni Ethan, mata nakatutok sa mabagal na pagtaas-baba ng dibdib ng kanyang anak. Napakaliit ng bata sa kama, maputla pero payapa. Ang isa niyang kamay ay malapit sa kanyang mukha, gawin niyang iyon noong siya'y paslit pa. Napakabigat ng tanawin, piniga ang dibdib ni David. Naalala niya ang mga gabing pinagmamasdan niya ang anak na matulog noong mas simple pa ang lahat. Bago naging malayo ang loob nila sa isa't isa, bago ang katahimikan ay pinalitan ng distansya. Patawad, anak, bulong ni David, halos hindi marinig. Iniunat niya ang kamay pero hindi itinuloy ang pagdampi, takot na masira ang katahimikan. Dapat nakinig ako sa iyo, dapat nanatili akong kalmado. Bumitaw ang kanyang tinig sa bigat ng pag-amin. Hinayaang lamunin ng silid ang kanyang mga kumpisal. Bawat isa mabigat sa pagsisisi. Nanginginig ang kanyang balikat habang tuluyang nilamon ng lungkot. Akala ko ayaw mo na sa akin, sabi niya, dumadaloy na ang luha. Akala ko, hindi niya natapos. Bumagsak ang pangungusap sa sarili nito. Paulit-ulit niyang binubulong, akala ko galit ka na sa akin. Hindi gumalaw si Ethan, hindi rin siya nakarinig, pero nagpatuloy si David sa pagsasalita. Tuloy-tuloy ang patak ng ika-4, tahimik na sinusukat ang paglipas ng oras. Sa labas, lumalalim ang langit, nagiging mapusyaw na lilang dapit hapon. Pinunasan ni David ang kanyang mukha gamit ang nanginginig na mga kamay, pero hindi huminto ang luha. Nanatili siya sa tabi ng anak, minsang bulong-bulong, minsan tahimik lang, nakabantay, naghihintay, umaasa. Papasok at palabas ang mga nurse ng night shift, maingat sa bawat galaw habang tinitingnan ang mga monitor at inaayos ang mga kagamitan. Walang gumambala kay David. Pagkalipas ng hating gabi, may nangyari. Bahagyang gumalaw si Ethan, kumurap ang kanyang mga talukap at dahan-dahang bumukas ang mga mata. Saglit siyang tulala, waring hindi alam kung nasaan siya. Agad na yumuko si David, dinampot ang plastik na baso sa mesa. Heto anak, mahinang sabi niya, inilapit ang straw sa mga labi ni Ethan. Uminom si Ethan ng ilang bagal na lagok, unti-unting nilunok ng kanyang tuyong lalamunan. Paus ang tinig ng bata nang sa wakas ay nagsalita siya, at ang unang lumabas sa bibig niya ay hindi inaasahan ni David. Nasaan si Snow? Napatingin si David, naguguluhan. Ha? Si Snow, ulit ni Ethan, tuyong-tuyo ang boses pero may pagtitiyaga. Ayos lang ba siya? Bago pa man makasagot si David, pumasok ang isang nurse na akit ng mga boses. Nang makita niyang gising na si Ethan, lumambot ang ngiti niya.
Si Snow ang kuting, Ginong Blake, mahinahong sabi niya. Yung puting-kuting na natagpuan ni Doktor, hali kasama niya, ligtas siya ngayon, nasa klinika ni Doktor. Pagkarinig niyon, bahagyang ngumiti si Ethan at tila lumuwag ang pagkakabanat ng kanyang katawan. Takot na takot siya, mahina niyang bulong. Sinubukan ko siyang painitin. Yumuko si David, desperadong hawakan ang marupok na sandaling iyon. Ethan, ako. Pero nakapikit na ulit ang bata, muling hinihila ng antok. Umayos ang paghinga niya, naging pantay. Umupo si David, pabalik sa kanyang silya, habang bumabalik ang katahimikan sa pagitan nila, tulad ng isang pader. Pagkalipas ng isa pang oras ng panunood sa kanyang anak na natutulog, nakaramdam si David ng pagkakulong. Kailangan niyang gumalaw, huminga. Lumabas siya ng silid at nagtungo sa maliit na hardin ng ospital, isang parisukat na espasyo na may konkretong mga upuan at maayos na taniman ng mga bulaklak. Ang hangin ng gabi ay malamig sa kanyang balat habang siya'y naupo. Sa itaas, ilang bituin ang sumisilip sa pagitan ng mga ulap, walang pakialam sa bagyong bumabalot sa kanyang puso. Tumingala si David, pero tila wala siyang nakikita. Hindi niya namalayang may lumapit hanggang sa maramdaman niyang may umupo sa tabi niya, si Nathan. Walang nagsalita sa una, umabot ang katahimikan, halos may sariling bigat. Paano na siya? Tanong ni Nathan sa wakas, kalmado at mahinahon ang boses. Natutulog siya, sagot ni David ng matigas. Sandali niyang tiningnan si Nathan tapos ibinaba ang tingin. Nagtanong siya tungkol sa kuting. Tumango ng bahagya si Nathan, hindi na nag-usisa pa. Bumalik ang katahimikan, tanging ang mahinang ugong ng trapiko at mga tunog mula sa mga makina ng ospital ang maririnig. Hindi ko, panimulang sabi ni David, ngunit naputol. Lininaw niya ang lalamunan at muling nagsalita. Alam ko kung ano siguro ang iniisip ng mga tao, pero hindi ko siya kailanman sinaktan. Napabuntong hininga siya at hinaplos ang sariling buhok, tila hinahanap ang tamang salita. Nanatiling tahimik si Nathan, binigyan siya ng espasyo. Sunod-sunod lang ang mga problema, sabi ni David sa wakas. Mabilis na bumuhos ang mga salita. Mga bayarin, nabawasan ng oras sa trabaho, parang lahat nalalaglag at ako'y nagalit sa lahat ng bagay. Tiningnan niya ang sariling mga kamay. Minsan sumisigaw ako. Hindi naman sa kanya talaga. Pero narinig niya lahat. Nakita niya. Nananatiling mabigat at tapat ang pag-amin. Bumagsak ang balikat ni David sa bigat nito. Akala ko umalis siya dahil natakot siya sa akin. Mahina niyang sabi. Dahil hindi na niya kaya. Sa unang pagkakataon, tumingin si Nathan sa kanya. Matatag at tiyak ang boses niya. Hindi siya tumakas, anya. Naligaw siya habang pinoprotektahan ng isang mas maliit kaysa sa kanya. Hindi iyon takot, tapang iyon. Dumaan ang liwanag ng araw sa mga bintana ng klinika. Pinainit ang sahig na tiles ng silid. Si Snow, na dati maliit at nanginginig na bola ng balahibo, ay ngayon ay tuwid ng nakaupo sa kaniyang kulungan, makinang ang puting balahibo. Ang kanyang maliwanag na asul na mga mata ay tahimik na sinusundan ang bawat kilos ni Luna, puno ng kuryosidad at hindi ng takot. Pinagmamasdan ni Nathan mula sa kanyang mesa habang abala si Luna sa bago niyang ritual araw-araw. Paligid-paligid ang German Shepherd sa kulungan ni Snow, mabilis na sinusuri ito. Saka hihiga malapit, laging handang magbantay. Ang dati tila kakaibang pagkahumaling ay naging isang tahimik at malalim na koneksyon sa pagitan nilang dalawa. Nang lumapit si Snow sa kanyang inuman, kumindat ang mga tainga ni Luna. Tumayo ang aso at lumapit, wari handang saluhin ng kuting kung ito'y matisod. Si Snow, mas matapang na ngayon, ay iniangat ang isang maliit na paa at marahang tinapik ang ilong ni Luna sa pamamagitan ng lambat.
Hindi umatras si Luna, pumikit lang siya at hinayaan ang munting paa na manatili roon. Habang naglilinis kinabukasan, binuksan ni Nathan ang kulungan upang palitan ang kumot. Si Snow, mas kampante na, ay lumabas sa loob at iyon ang naging hudyat ni Luna para simulan ang paggabay. Nang lumapit si Snow sa pintuan ng silid na medikal na bahagyang nakabukas, marahan siyang itinulak pabalik ni Luna gamit ang kanyang ilong. Nang biglang tumunog ang busina ng sasakyan sa labas at nagulat ang kuting, agad pumwesto si Luna sa harapan niya, isang pader ng balahibo sa pagitan ng ingay at ng kuting. Pinakamainit sa lahat ay ang kanilang mga pagtulog. Nasanay si Snow na bumaluktot sa mainit na tiyan ni Luna, ang kanyang maliit na katawan ay mistulang nakatago sa makapal na balahibo ng aso. Yumayakap si Luna palibot sa kanya, kalahating nakapikit ang mga mata ngunit laging nagbabantay. Habang lumilipas ang umaga, bumalik si Nathan sa kanyang mesa, may hawak na mga papel, paminsan-minsang sumusulyap sa tahimik na ugnayang namumuo sa kanyang tabi. Nasa ibabaw ng bunton ang mga papeles para sa pag-aampon ni Snow, naghihintay na mapunan. Dinampot ni Nathan ang panulat at bahagyang ngumiti habang maingat na isinulat, Snow. Hindi stray, 247 or unknown feline, basta Snow ang pangalang pinili ng isang matapang na batang lalaki na ginawa ang lahat upang siya'y maprotektahan. Isa-isang sinagutan ni Nathan ang mga form, nilalagyan ng check ang mga kahon at pinupunan ng detalye. Sa ilalim ng dating may-ari, isinulat niya, ligaw. Sa lugar kung saan natagpuan, inilagay niya, gasolinahan ng Valero, may kaugnayan sa kaso ng batang si Blake. Bawat detalye ay isa pang piraso ng kwento ni Snow. Mula sa isang drawer sa tabi, kinuha ni Nathan ang maliit na ID tag na in-order niya noong nakaraang araw. Isang simpleng bilog na pilak, maayos na inukitan ng pangalang Snow. Pinagulong-gulong niya ito sa daliri, pinapanood habang kumikislap sa ilaw. Sa likod ng tag ay nakaukit ang address at numero ng klinika. Isang permanenteng tirahan para sa kuting na tumulong sa pagbabalik ng nawawalang bata. Nagpatuloy siya sa pag-update ng talaan ng shelter, mabilis at sanay ang kanyang mga daliri sa keyboard. Maikli pero makahulugan. Dating ligaw, natagpuan malapit sa Valero, may kaugnayan sa pagbawi ng bata. At idinagdag niya, inampon ng kawani ng klinika. Masarap sa pakiramdam na maisulat ito, na maging opisyal ang lahat. Papadilim na ang hapon nang tumunog ang kampanilya sa pintuan. Tumingala si Nathan at nakita si David Blake nakatayo roon. May mahinhing kamay sa balikat ni Ethan. Mas maganda na ang lagay ni Ethan, mas may kulay na ang kanyang mukha at bagaman mabagal ang kilos, naglalakad na siyang mag-isa. Inikot ng kanyang mga mata ang silid, tila may hinahanap. Nang makita niya si Snow sa loob ng kulungan, nanginig ang kanyang labi. Snow, mahinang bulong niya, halos hindi lumalabas sa kanyang lalamunan ang tinig. Hindi na nagsalita si Nathan at binuksan ang kulungan. Sumilip si Snow, may pag-aalinlangan sa una, pero nang makita si Ethan, naglabas siya ng mahinang, mausisang meow. Ang tunog na yon, ang tila nagbukas ng kung ano sa loob ng bata. Bumagsak ang luha sa kanyang mga pisngi habang dahan-dahan siyang lumuhod sa sahig. Dumiretso si Snow kay Ethan at umakyat sa kanyang kandungan nang walang pag-aalinlangan. Ipinatong niya ang kanyang maliit na rosas na ilong sa kamay ng bata. Pagkatapos ay ikinuskos ang ulo sa dibdib nito, purring ng napakalakas na halos mapuno ang buong silid. Si Luna, na tahimik na nanonood mula sa malayo, ay lumapit at humiga sa tabi ni Ethan, marahang kumakampay ang buntot sa sahig. Hindi niya sinubukang agawin ang atensyon ni Snow. Malinaw na ang sandaling iyon ay para sa batang lalaki at sa kuting. Nanatiling nakatayo si David, tahimik na pinapanood habang yakap-yakap ng kanyang anak ang munting pusa.
Patuloy ang pagbagsak ng luha ni Ethan, ngunit ngayon, dahan-dahan na niyang hinahaplos ang balahibo ni Snow. Tinutumbok ang mga bahagi kung saan siya nagpapagaling. Iniangat ni Snow ang katawan at banayad na itinulak ng kanyang ilong ang baba ni Ethan. At sa unang pagkakataon, mula nang dumating siya, ngumiti si Ethan. Lumayo ng kaunti si Nathan, binigyan sila ng espasyo. Ang tagpong nasa harapan niya ay halos banal sa pakiramdam. Isang bata muling nagkita sa maliit na nilalang na buong tapang niyang pinrotektahan. Isang ama nasasaksihan ang muling pagbubukas ng puso ng kanyang anak. At isang aso, kalmado at matatag, tahimik na nagbabantay sa kanilang lahat. Ang gintong liwanag mula sa bintana ng klinika ay tila yumakap sa sandaling iyon ng init. Isa pang kabutihan sa mundong ito, mahinang bulong ni Nathan sa sarili habang pinapanood ang tatlo, ang bata, ang kuting at ang aso na bumubuo ng isang bago at banayad na simula sa dulo ng araw. Kinabukasan dumaloy muli ang sinag ng araw sa loob ng klinika, lumilikha ng malalambot na anino sa malinis na sahig. 5 araw na ang lumipas mula nang makalabas si Ethan sa ospital at bumalik na sa normal ang takbo ng mga bagay. Nakahiga si Luna malapit sa pintuan, ang paborito niyang lugar para mabantayan ng lahat. Nang tumunog ang kampanilya ng pintuan, umangat ang kanyang mga tainga. Inangat niya ang ulo habang pumasok sina David at Ethan. Iba na ang hitsura ni Ethan ngayon, mas tuwid na ang kanyang tindig at may sigla na sa kanyang mga pisngi. Sa kanyang mga kamay ay may hawak siyang nakatiklop na makulay na kartolina, malinaw na iningatan ito ng maingat. Dahan-dahan siyang lumapit sa mesa ni Nathan, kasunod si David. Ang papel ay puno ng mga guhit ng Crayola, isang likhang sining ng bata na nagpapakita kina Snow at Luna. Ang shepherd ay may mga guhit na kulay abo at itim, at si Snow ay isang maliit na puting hugis na may bigote. Sa paligid nila ay may mga bituin at puso, at sa ibaba, sa malalaki at maingat na letra nakasulat, "Salamat sa paghahanap sa amin." Maingat na tinanggap ni Nathan ang drawing gamit ang 2 kamay, pinakita ang parehong paggalang na ibinigay dito ni Ethan. Dahan-dahan niya itong binuksan, binasa ang loob habang lumapit si Luna upang batiin sila. Marahang kumampay ang kanyang buntot habang inaamoy ang mga daliri ni Ethan. Malinaw na nakilala niya ang kanyang amoy. "Ang ganda nito, Ethan," sabi ni Nathan habang itinayo ang card sa ibabaw ng mesa upang makita ng lahat. "Ang galing mong iguhit ang mga taingan ni Luna." Nasa lamesa na ang carrier ni Snow, handa para sa huling pagsusuri bago siya umuwi. Ganap na siyang nagbago, hindi na siya ang takot at nanginginig na nilalang na kanilang iniligtas. Ngayon, tuwid siyang nakatayo, malinis at maputi ang balahibo at maliwanag ang kanyang mga mata, kalmado at mahinahon. Habang sinisimulan ni Nathan ang huling check-up, nanatiling nakapatong ang kamay ni Ethan sa likod ni Snow. Kumiskis ang kuting sa kanyang haplos, nagpapuring ng napakalakas na hirap na si Nathan marinig ang tibok ng kanyang puso gamit ang stethoscope. Maingat nang umiti si Nathan habang ipinagpapatuloy ang pagsusuri. Lubos ang tiwalang ipinapakita ni Snow kay Ethan. "Magaling ang paggaling ng mga pasa niya," sabi ni Nathan habang sinusuri ang mga nasaktang bahagi. At nadagdagan siya ng halos kalahating libra. Isa siyang matibay na maliit na survivor. Tahimik na nakatayo si David sa malapit, pinapanood ang lahat. Malaki ang ipinagbago niya, ang dating tensyon sa kanyang mukha ay napalitan ng katahimikan at konsentrasyon. Relaxed ang kanyang tindig at nang tumingin sa kanya si Ethan, sinalubong niya ito ng isang mainit na ngiti. "Ipinaghahanda na namin ang bahay," sabi ni David, matatag ang tinig. "Inalis ko na ang mga mapanganib sa ilalim ng lababo, naglagay ako ng child locks, at inayos namin ng isang espesyal na lugar sa kwarto ni Ethan para kay Snow.
May sariling kama, scratching post, lahat-lahat. Magandang ideya iyan, tugon ni Nathan habang marahang sinusuri ang mga tainga ni Snow. Mas nagiging panatag ang mga pusa kapag may sarili silang espasyo. Tahimik na tumango si David. Nagsimula na rin kaming mag-therapy, dagdag niya habang banayad na inilapag ang kamay sa balikat ni Ethan. May kinakausap si Ethan, isang therapist na sanay sa mga batang dumaan sa mabibigat na karanasan. Ang galing niya. Napapagsalita si Ethan tungkol sa mga bagay na hindi ko alam kung paano sisimulan. Saglit siyang nag-alinlangan bago idinugtong. Sa mas mahinang tinig, ako rin ay may kinakausap, ibang therapist, pero sa parehong opisina. Tinutulungan niya akong matutong mas maging present, makinig, at tumigil sa pagsigaw. Tinapos ni Nathan ang pagsusuri at marahang hinaplos si Snow sa huling pagkakataon. Ang ganda niyan pakinggan, mahalaga yan ang pagsisikap, ginagawa ninyo pareho. Lumapit siya sa kanyang mesa at nagsimulang maglabas ng mga dokumento. Dahil sa mga pangyayari, aniya habang binubuksan ang folder, iwawalang bisa na natin ang bayad sa pag-aampon. Iyan na ang aming munting tulong. Ngunit lumapit si David at umiling habang inabot ang kanyang kamay. Hindi, aniya nang mariin ngunit may kabaitan. Ibinabalik ninyo sa akin ang anak ko, hayaan niyo akong gawin man lang ito. Dahan-dahang iniabot ni David ang kanyang pitaka, bawat kilos ay mabagal at sinadya. Pakiusap, nauunawaan ni Nathan ang kahulugan nito. Hindi ito tungkol sa pagbabayad para sa isang alagang hayop. Isa itong kilos ng pasasalamat, isang hakbang patungo sa paghilom. Tumango siya at tinanggap ito, maingat na isinulat ang resibo. Habang tinatapos ng mga matatanda ang mga dokumento, masiglang inikot-ikot ni Snow ang mesa ng pagsusuri. Kinakalabit ang braso ni Ethan para humingi ng atensyon. Si Luna ay nanonood mula sa sahig, alerto ang mga tainga at bahagyang nakatagilid ang ulo sa kuryosidad. Ang ugnayan sa pagitan ng aso at ng kuting ay naging isang bagay na bihira at nakakantig ng damdamin. Nang oras na para umalis, tinulungan ni Nathan na ayusin ang mga gamit ni Snow. Ang kanyang medikal na tala, listahan ng mga tagubilin sa pag-aalaga at isang maliit na bag ng paborito niyang pagkain. Maingat na binuhat ni Ethan si Snow at inilagay siya sa loob ng carrier, marahang kinakausap habang isinara ang pinto. Naglabas ng malakas na miyaw ng protesta ang kuting at ipinagdikit ang mukha sa mga rehas. Lumapit si Luna at dahan-dahang itinapat ang kanyang ilong kay Snow sa maliit na siwang. Agad na nagbago ang iyak ni Snow, naging malalim at tuloy-tuloy na purring. Nanonood si Ethan, nanlaki ang mga mata at kumikislap sa saya. Tumingala siya kay Nathan. Pwede ba siyang bumisita kay Luna minsan? May init na gumapang sa dibdib ni Nathan habang tinugon niya ang umaasang tingin ng bata. Kung isasama ka niya, sagot niya na may ngiti, sabay abot ng kamay. Nagliwanag ang mukha ni Ethan at inabot ang kamay ni Nathan. Nawala ang maliliit niyang daliri sa loob ng malaking kamay ng lalaki. Mahigpit at seryoso ang pagkakamay nila. Isang tunay na pangako sa pagitan ng 2 taong alam kung ano ang halaga nito. Bumagsak ang gabi sa maliit na klinika na may banayad na katahimikan at mahinang ritmo ng ulan sa mga bintana. Sa loob, ang karaniwang amoy ng antiseptiko ay humalo sa natural na bango ng tsaa ng manzanilla mula sa tasa ni Nathan. Tapos na ang mga appointment para sa araw at ang mga hayop na mananatili magdamag ay mahinang humihilik sa kanilang mga kulungan. Nakahiga si Luna malapit sa bintana, ang ulo ay nakapatong sa mga paa habang pinapanood ang pag-agos ng mga patak ng ulan sa salamin. Kumikibot ang kanyang mga tainga sa bawat malayong kulog, ngunit nanatiling payapa ang kanyang mga mata, kalahating nakapikit, tahimik ang anyo. Ang kanyang presensya ay naging isang matatag na katiyakan tuwing gabi, nagbibigay ng katahimikan sa paligid.
Maingat na gumalaw si Nathan sa kanyang gabi-gabing rutina. Sinusuri ang mga pinto, inaayos ang thermostat, sinisigurong ligtas at mainit ang bawat hayop. Sa isang kamay, hawak niya ang kanyang tasa. Sa kabila, isang maliit na fleece blanket malambot na mula sa matagal na gamit. Ito ang unang kama ni Snow sa klinika. Nananatili pa rin ang bahagyang amoy ng kuting at ang alaala ng mga unang araw. Puno ng pangamba, ngunit puno rin ng pag-asa. Dumiretso si Nathan sa harap ng klinika at dahan-dahang umupo sa sahig sa tabi ni Luna. Sandaling inangat ng aso ang ulo nito at marahang tinapik ang tuhod ni Nathan gamit ang buntot bago muling humiga. Malamig ang sahig sa ilalim niya, ngunit hindi iyon alintana ni Nathan. Ang mga tahimik na sandaling ito ang naging oras niya para magnilay, mga sandali kung saan unti-unting humuhupa ang gulo ng maghapon, parang alikabok matapos ang isang bagyo. Muling gumulong ang kulog, mas malapit na ngayon at bumilis ang bagsak ng ulan. Uminom si Nathan ng isang lagok ng tsaa at hinayaan ang init na gumapang sa kanyang dibdib. Parang mga eksena mula sa isang tahimik na pelikula, dumaan sa isip ni Nathan ang mga pangyayari ng nagdaang linggo. Bawat isa malinaw at makahulugan sa sarili nitong paraan. Naalala niya ang umagang dumating si Linda kasama si Snow, bit-bit ang nerbiyos na enerhiya na sa pagbalik tanaw ay halatang may alam na siya noon pa man. Noon, ang kuting ay isang nanginginig at marupok na nilalang, takot at nasasaktan. Ngunit si Luna ay may nasense na hindi nila nakita. Alam niyang may koneksyon ang maliit na hayop na ito sa isang tao na higit pang nangangailangan ng tulong. Naalala ni Nathan ang unang pagkikita nila ni David Blake. Mahigpit ang mukha ng ama, puno ng guilt at takot. Ang boses matalas mula sa taon ng pagsubok at pagkabigong maabot ang anak. Hindi niya alam kung paano makakonekta. Ginamit ang galit bilang pananggalang sa malalim na takot na hindi siya sapat. At ngayon, ilang araw lamang ang lumipas, nagsimula na siyang magbago. Natutong makinig, matutong tunay na makakita. Ito ay progreso, mabagal pero totoo. At si Ethan, sumikip ang dibdib ni Nathan sa alaala ng batang walang malay sa malamig, madilim na siwang ng lupa. Ngunit hindi ang pagsagip ang tumatak sa kanya, kundi ang ipinakita nito. Sa pinakamapanganib na sandali ng kanyang murang buhay, ang unang instinct ni Ethan ay protektahan ang mas mahina kaysa sa kanya. Sa halip na sumuko sa takot, pinili niyang maging mabuti. Sa labas, mahinang kumakatok ang ulan sa bubong, nagbibigay ng kalmadong ritmo. Dumukot si Nathan mula sa bag ng isang lumang leather na photo album. Ang mga sulok nito ay makinis na sa tagal ng panahon. Matagal na niya itong hindi binubuksan. May mga alaala kasing mas madaling iwanan sa katahimikan. Ngunit may kakaiba ngayong gabi. Maingat niyang binuklat ang mga pahina hanggang sa matagpuan ang larawang hinahanap, isang batang lalaki, kasing edad ni Ethan, may mga mata ni Nathan at ngiti ng kanyang ina. Ang mga gilid ng larawan ay bilog na mula sa matagal na pananatili sa pitaka. Sinundan niya ng daliri ang hugis ng mukha ng bata, saka inilapag sa tabi ng album ang maliit na kumot ni Snow sa sahig. Hindi nakalampas sa kanya ang koneksyon, isa pang 7 taong gulang, isa pang pagkakataon para alagaan ang isang marupok na nilalang. Pero sa pagkakataong ito, nagbago ang wakas. Sa pagkakataong ito, naabutan nila siya sa tamang oras. Isang mahinang kampanilya ang tumunog sa harap ng klinika. Ang tunog ng kampana sa itaas ng pinto. Napaangat ng tingin si Nathan, may bahid ng gulat sa kanyang mukha. Sa kabila ng bintanang nababalot ng ulan, natanaw ni Nathan ang 3 pamilyar na figura na nagkukumpol sa ilalim ng isang malaking payong, sina David, Ethan at isang maliit na puting nilalang na nakasilong sa loob ng jacket ni Ethan. Sa kabila ng gabi at masungit na panahon, may tahimik na ngiti
sa labi ng bata. Tumango si David, ang isang kamay ay nakapatong ng banayad sa balikat ni Ethan. Mula sa loob ng jacket, sumilip si Snow, ang kanyang puting balahibo ay kumikinang sa gitna ng madilim na tela. Hindi siya makatulog, tawag ni Ethan sa salamin, mahina ngunit malinaw. Inisip ko baka si Luna rin hindi makatulog. Sa tabi ni Nathan, nakatayo na si Luna, kumakampay ang buntot sa malalambing at masayang galaw. Ipinatong niya ang ilong sa salamin, pinapawisan ito sa hininga, kasabay ng pag-abot ni Snow ng kanyang maliit na paa upang salubungin ito. Ramdam ni Nathan ang ngiting unti-unting sumilay sa kanyang mukha habang tumayo siya upang i-unlock ang pinto. Kumaway siya sa mag-ama, inaanyayahan silang pumasok mula sa ulan. Pumasok sina David at Ethan, tumutulo pa ang tubig mula sa kanilang mga jacket. Kumawala si Snow mula sa loob ng jacket ni Ethan at tumalon diretso sa naghihintay na mga paa ni Luna. Malambing siyang sinalubong ng German Shepherd, tinapik-tapik at inamoy si Snow. Wari isinisiguro kung siya pa rin ba ang parehong matapang na kuting na kanyang inalagaan. Malalim ang purring ni Snow habang kinikis-kis ang sarili sa dibdib ni Luna bago muling gumulong at tumikot sa pamilyar na baluktot ng katawan ng aso. Magsosorry sana si David sa biglaang pagbisita. Pasensya na't gabi na, ngunit marahang umiling si Nathan. May mga gabing dapat talagang paghatian, sagot niya, simple ngunit buo. Tinanguan niya sila hudyat na umupo. Naupo silang lahat sa sahig. Si Nathan ay sumandal sa dingding, si David ay nakakrus ang mga paa sa malapit at si Ethan ay komportableng naupo sa pagitan nina Snow at Luna. Patuloy ang pagbagsak ng ulan sa labas, banayad at tuloy-tuloy. Ngunit sa loob ng maliit na klinika, ibang init ang bumalot sa paligid. Pinanood ni Nathan habang hinahaplos ni Ethan ang balahibo ni Snow. Napansin niya kung paanong nakaupo si David nang maluwag ang balikat, payapa ang kilos. Napansin din niya kung paanong niyayakap ni Luna ang lahat sa kanyang tahimik at matatag na presensya. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, may naramdaman si Nathan na gumalaw sa kaibuturan niya, parang may biglang gumaan. Ang dating bigat ng dalamhati sa kanyang dibdib ay hindi na kasing bigat ng dati. Sa halip, may pumalit na mas magaan, mas mapayapa. Habang bumubulong ang bagyo sa bubong sa itaas nila, unti-unting bumigat ang mga talukap ni Nathan. Hindi na niya ito pinigilan. Sa gitna ng hindi inaasahang pamilya na binuo ng pagkakataon, pagkawala at pagmamahal, alam niyang sa gabing ito, sa wakas, makakatulog siya ng mahimbing. Walang masamang panaginip, tanging kapayapaan.